channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2521 nakalimutan ko. Sumimangot si Yefan, huminga ng malalim, at nagsabi, huwag magsalita ng walang kaparekan, mayroon ka bang malalakas na tao sa Obsidian Legion, sabihin mo sa kanila ang lahat. Mapait na ngumiti ang Black Glasses, susi ba ang iba pang malalakas na tao? Ang mahigit 1,000 miyembro natin, hindi siya kalaban ng kanyang kamahalan ang Xuanlong Emperor. Hindi, para maging tumpak, isa na siyang Diyos, at madali para sa kanya na makalusot sa primitive black hole. Kung ano ang ibang mga masters doon, hindi mahalaga, siya ay isang walang talo na legion. Kung gayon nasaan ang Xuanlong Emperor na sinabi mo ngayon? Tanong ulit ni Yefan. Dapat pumunta ang iyong kamahalan sa malaking ekspedisyon sa kabila ng dagat. Iniwan lang namin ang kaba ni Lord Wu Yanbo at nanatili sa Demon God Kingdom. Ang iba pang 2 multo na Diyos ay sumunod sa kanyang kamahalan sa ekspedisyon, na naglalayong kontrolin ang kontinente doon. Kukunin mo ba ang mga psionic bomb? Alam mo pa ba ang tungkol sa mga psionic bomb? Tumango si Black Glasses, oo, ngunit bahagi lamang iyon ng dahilan. Sa tuwing pupunta tayo sa isang sibilisasyon, aalisin natin ang maraming kapaki-pakinabang na mapagkukunan hanggat maaari. Ang iyong kamahalan ay nangongolekta pa rin ng mahiwagang mga mina ng kristal at naghahanda na itayo ang ika-4 at ika-5 kaban. Emph. Magagawa mo talaga ang anumang gusto mo, tanong ni Yefan, ano pa ang alam mo? Kamahalan, mayroon kang sapat na mga tanong. Bueno, bakit hindi mo ako paalisan, inirerekomenda ko sa iyo na makita ang kanyang kamahalan ang Xuanlong Emperor. Nakita ni Yefan na talagang walang kapaki-pakinabang na impormasyon, kaya't bumaril siya ng may sword intent at tuluyang pinatay ang taong ito. Ang lambak ay tahimik, ngunit ang kalooban ni Yefan ay partikular na mabigat. Ano ang ibig mong sabihin sa Arca, ang primordial black hole? Si Feng Qinglan ay medyo nalilito ngayon, at nagtanong, gayon din, ano ang ibig sabihin na ang ating sibilisasyon ay wala ng maraming oras na natitira? Napakamot ng ulo si Yefan sa kanyang buhok. All of a sudden, mahirap sabihin sa inyo ng malinaw. Ang pinakakagyat na bagay ay upang kumpirmahin kung ang sinabi ng taong ito ay totoo. Kung talagang may halimaw na may dugong Qinglong, natatakot ako na may hindi maganda. Ang bloodline ng dragon, bawat antas ng promosyon, ay isang pagbabago sa husay, at mas malaki ang span habang tumatagal ito. Hindi rin alam ni Yefan kung anong uri ng konsepto ang Qinglong, na umiiral lamang sa mga alamat. Ngunit napakalinaw niya tungkol sa isang bagay siya talagang imposibleng sirain ng Demon God Kingdom sa isang galaw. Kahit na alisin niya ang lahat ng lumilipad na espada mula sa Sword God Ring, at bitawan ang Burning Heaven Dragon King Spear na may 1,000,000 espada, 10,000,000 espada na magkasama, hindi niya magagawang sirain ang Demon God Kingdom. Kahit na baliwalain niya ang kanyang rasyonalidad, imposibleng ganap na palayain ang Purgatory Sword Demon. Ito. Tila na hanggat kinakailangan ng isang napakalaking pag-atake, ito ay sapat na, ngunit kung talagang gagawin mo ito, ang paglilinang sa sarili na kinakailangan upang mapakilos ang enerhiya ay ganap na hindi maisip. Isipin mo na lang. Sa isang suntok, ang enerhiya na maaaring sirain ang Demon God Kingdom ay maaaring mapaikli, kahit na kalahati nito, upang tumuon sa pag-atake sa isang kalaban. Nakakatakot. Nakita ko ang mga record na iniwan ng ilang malalakas na tao sa angkan, at pinagdudahan nila ito. Ang dahilan kung bakit bihira ang bloodline ng Qinglong ay dahil ang mundo ng Teisu na kinaroroonan natin ay hindi sapat upang masira ang linya ng dugo sa Qinglong. Ang Qinglong bloodline ay nangangailangan ng enerhiya ng isang mas mataas na eroplano upang makalusot, kaya ito ay nagiging ilusyon. Duda ako na ang Xuanlong Emperor ay talagang mula sa Azure Dragon bloodline. Hindi kaya galing siya sa mataas na eroplano. Medyo hindi kumbinsido si Feng Qinglan, sa pag-aakalang karamihan sa lalaking may salamin ay sadyang tinatakot ang mga tao. Si Yefan ay bumubulong sa kanyang puso, kung ang taong iyon ay sapat na malakas upang gamitin ang kapangyarihan ng orihinal na black hole para magsanay, kung gayon mahirap talagang sabihin. Siyempre, makakalusot siya. Pagdating sa dugo ni Qinglong, hindi sapat ang primitive power. Ang sariling pag-unawa, pagsusumikap, at swerte ay lahat ay kailangang-kailangan. Elder Feng. Hindi ako elder. Director Feng. Hindi na ako ang tagapangasiwa. Malamig na sabi ni Feng Qinglan. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, maaari ba kitang tawaging Lan-Lan? Hindi. Deng Zizi. Malamig na saway ni Feng Qinglan at tumalikod. Hoy, hindi mahalaga, sabi ni Yefan na nakakunot ang noo, kayo ni Din Xiao, hindi ligtas para sa inyong dalawa na bumalik sa Great Expedition. Pumunta ka muna sa ring ko para makaiwas, pupunta ako kay Yao Do at mag-iimbestiga. Sa Sing Sing. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Yefan ang kanyang teknolohiya sa Sing Sing, na naging dahilan para hindi ka panipaniwala si Feng Qinglan. Ganyan ka, naglalakad kasama ang mga kamag-anak mong babae. Ang mga mata ni Feng Qinglan ay nagpakita ng isang dampi ng paghamak, halatang iniisip ang maraming magulong larawan.
Hindi nakaimik si Yefan, ito ang tahanan ko, huwag mong masyadong isipin iyon, okay. Ngayon ay para kang samilong. Ang lakas niyong dalawa hindi dahil minamaliit kita, pero kung kumilos ka mag-isa, mamamatay ka. Ito ay, mas mabuting panatilihin ang iyong lakas at linangin ng mabuti, para hindi ka masyadong mahina. Sakripisyo sa walang kabuluhan. Dumating din si Xiao Waiso sa oras na ito, at hamupo rin ang hinaing at kalungkutan sa kanyang mukha. Bagamat namumula pa ang kanyang mga mata, mukha siyang kalmado. Lan, makinig tayo sa inyong kamahalan na Sword God, tama siya. Hindi na natin kailangang mamatay dito, may mga tao sa bahay na naghihintay na bumalik tayo. Tiningnan ni Yefan ang manipis at mapanglo na mukha ni Xiao Waiso, at naramdaman sa kanyang puso. Ito ay isang mapurol na sakit. Si President Xiao pa rin ang makatwiran, awkward na ngumiti si Yefan. Your Excellency Sword God, mayroon akong kahilingan, maaari mo bang ibalik ang iyong mukha? Tanong ni Xiao Waiso sa malinaw na boses. Natigilan sandali si Yefan, nagmamadaling tumango, at binago ang kanyang mukha pabalik. Pinagmasdan ni Xiao Waiso ang magaspang na lalaki na si Leng Xingchen na nawala na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit inilabas pa rin ang bag ng alahas at ibinigay ito kay Yefan. Ito dapat ang Your Excellency Sword God, binili ko ito para sa aking asawa at concubine, pasensya na, masyado akong nag-iisip. Ako ay isang matandang babae, walang kahihiyan, at nangangarap ng isang batang babae, na ikinainis ng inyong kamahalan na espada. Ngayong naibalik na ang lahat sa orihinal na may-ari, pakibalik din ang mga damit sa akin. Mahinang sabi ni Xiao Waiso, na parang kalmado. Suso. Si Feng Qinglan ay nasa gilid, pinapanood ang eksenang ito na may distressed expression sa kanyang mukha. Natigilan si Yefan. Kinuha ang mga damit, dahan-daang ibinalik kay Xiao Waiso, at binawi ang bag ng alahas sa kamay ng babae. Sa sandaling makipagpalitan, nakaramdam si Yefan ng hindi maipaliwanag na pagkawala at kakulangan sa ginhawa sa kanyang puso. Paumanhin, Pangulong Xiao, ako. Huwag mong sabihin, wala lang, nakalimutan ko na lahat. Biglang ngumiti si Xiao Waiso at hinawakan ang braso ni Feng Qinglan sa tabi niya, Lan, buti na lang nalaman ko ng maaga, kung hindi, magiging sayo ako. Karibal. Bago ang pagbabago, tiyak na sasabihin ni Feng Qinglan kay Xiao Waiso na huwag magsalita ng walang kaparikon, ngunit ngayon, sa pagtingin sa kanyang nakangiting kasintahan, si Feng Qinglan ay walang masabi. Medyo banayad ang kapaligiran, at hindi alam ni Yefan kung ano ang sasabihin. What good, tahimik akong tumingin kay Feng Qinglan, pero nakita kong nakatingin din si Feng Qinglan sa kanya. Nagtama ang mga mata ng dalawa, at pinandilatan ni Feng Qinglan ang lalaki, na parang nagsasabing, tingnan mo ang ginawa mo. Si Xiao Waiso ay may simpleng mukha nagtanong siya, kamahalan na Sword God, paano kami makakapasok sa iyong singsing? Para kay Xiao Waiso, tapos na talaga ang usaping ito. Hindi gaanong nagsasalita si Yefan, mayroon talaga siyang seryosong negosyo na pinagkakaabalahan, mabilis niyang sinabi sa dalawang babae ang password para makapasok sa ring. Pagkatapos kunin ang dalawang babae at maging pamilyar sa singsing, sabihin sa kanila na huwag lumabas mag-isa, at kapag ito ay partikular na mapanganib, dapat silang magpigil. Pagkatapos nito, si Yefan Kai pagkalabas sa ring, pinulot niya ito sa lupa at isinuot, at lumipad patungong Yaodo. Sa katunayan, mahigit 100 ng Chaos Realms ang nasira ng sabay-sabay, at tinatayang inihanda din ang malabo na Night Smoke Wave. Ngunit hindi mahalaga si Yefan, kailangan niyang umalis. Ang pagkumpirma sa pagiging tunay ng Xuanlong Emperor ay isang magandang paraan upang gawin ang susunod na hakbang. Kabanata 2522 ang tagapagligtas. Sa Demon City, ang mga lansangan at eskinita ay mataong, at hindi mabilang na mga gusali ang nasusunog. Ang ganitong maunlad na tanawin ay hindi mukhang isang bansa na nakikipaglaban sa ibayong dagat, ito ay dapat. Si Yefan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan sa pagnanakaw at pagbabalat kayo, ngunit pagkatapos na pumatay ng higit sa 100 ng Chaos Realms, ang Obsidian Legion ay dapat na maging maingat. Mayroong isang powerhouse sa space teleportation sa kabilang panig. Bagamat sa pangkalahatan ay may limitasyon ang teleportasyon, maaaring depende ito sa lakas tao. Kung tutuusin, kung ito ay maaaring i-teleport ng ganito, ang Great Expedition ay maaaring matagal nang natalo, at hindi na kailangang maghintay hanggang sa susunod na mga araw. Ngunit hindi nito inaalis ang posibilidad na iyon. Sa makatuwid, hindi sigurado si Yefan kung biglang lilito ang Xuanlong Emperor Ye Xuanguang sa Yaodo. Upang maging ligtas, si Yefan ay nagbalat kayo ng maingat, nagpalit ng kanyang damit, at nagsagawa ng Hidden Dragon Art sa sukdulan bago siya ng ahas na pumasok sa Demon Capital. Sa pagpasok sa gate ng lungsod, nagbayad si Yefan ng kaunting kabanalan, ngunit hindi siya hinaras. Ipinagdiriwang ng kabisera ng demonyo ang pagbihag sa emperador ng dakilang ekspedisyon, at ang Obsidian Legion ay nasakop ang imperial na lungsod sa isang iglap. Sa makatuwid, ang mga kalye ay napakasigla at mayroong mga pagdiriwang sa lahat ng dako. Naglakad si Yefan sa walang katapusang mga kalye, nagbabantay sa lahat ng paraan, at nakarating sa labas ng Imperial Palace ng Demon God Kingdom. Ang nakakapagtaka sa kanya ay ang tila walang panganib sa kalsadang ito,
na parabang ang pagkamatay ng grupo ng Chaos Realm ay hindi nakaapekto sa mga tao sa Yaudo. Hindi na nagtago si Yefan. Matapos maramdaman ang malakas na pressure ng Chaos Realm sa napakagandang palasyo, diretso siyang pumasok. Sino ang darating? Isang grupo ng mga demonyong bantay sa tarangkahan ng palasyo ang haharin dyan, ngunit si Yefan ay masyadong mabilis, at sa isang kisap mata, siya ay umahan at bumaba ng ilang beses, at diretsyong dumating mula sa gate patungo sa harem. Banayad na goals ng dahan-dahan, inukit na mga beam at pininturahan ang mga gusali. Sa isang lawa, sa isang malaking platform na itinayo ni Bai Yu, kumanta at sumayaw si Xing Ying, at ang boses ng engkanto ay kulot. Isang dosina o napakagandang babaeng demonyo ang nakasuot ng uniformeng gauze na palda, na nagpapakita ng walang katulad na kaaya-ayang pagsasayaw. At ang mga nanunood ng sayaw at inuman ay ang iilang Chaos Realm powerhouses na napansin ni Yefan dati. Ang lalaking nangunguna ay nakasuot ng robe na may berdeng background at gintong sinulid at nine-tailed totem. Siya ay may gwapong hitsura at makatarungang kutis. Niyakap niya ang dalawang babaeng Chinkyo mula kaliwa pa kanan, isang higop ng masarap na alak, isang higop ng espiritual na prutas, at paminsan-minsan ay tinutokso ang mga babae, labis na nasasarapan. Si Yefan ay nakatayo sa tuktok ng isang tore ng palasyo, pinapanood ang eksenang ito mula sa malayo, maaaring maisip na ang taong ito ay si Wu Yeyanbo. Kailangan kong sabihin na ito ay talagang katulad ng yumaong si Wu Yehaoyo. Kahit na hindi ito kasing ganda ni Wu Yehaoyo, medyo mas gwapo ito. Sa sandaling ito, sumulyap si Wu Yeyanbo sa gilid ng kanyang mga mata at tumingin sa posisyon ni Yefan na may kalahating ngiti. Sumimangot si Yefan at napagtanto na alam ng lalaking ito na darating siya at hinihintay siya dito. Hindi katakataka, walang depensa sa lungsod para hanapin siya. Ang bisita ay isang panauhin, bakit hindi ka umupo, tamasahin ang positibong sayaw, at uminom ng maligaya, upang mabuhay ka hanggang sa magandang araw na ito. Sabi ni Wu Yeyanbo sa mababa at magnetic na boses. Nagpakita rin ng mapaglarong mga ngiti ang ilang Chaos Monghe sa tabi niya, at tila naiintindihan kung sino ang kanyang kausap. Tumalon si Yefan sa dance floor, ngunit hindi umupo. Wala ba si Ye Shuangguang? Parang casual na tanong ni Yefan. Bahagyang umangat ang mga sulok ng bibig ni Wu Yeyanbo, tulad ng inaasahan sa pinakamalakas na magsasaka sa sibilisasyong ito, ang Sword God, siya ay talagang may lakas ng loob. Pagkatapos magtanong tungkol sa ating kamahalan ang Xuanlong Emperor, may lakas ng loob siyang pumunta rito. Ang bloodline ng Qinglong, hindi ko pa ito nakita dati. Napakalaki ng mata. Malumanay na sinabi ni Yefan, ang kanyang puso ay lumubog, tila. Si Ye Shuangguang ay mayroon itong taong ito. Bukod dito, marami nang alam ang mga lalaking ito tungkol sa sitwasyon ni Hong Huang, at marami rin silang impormasyon tungkol sa kanya. Sa ganitong paraan, talagang mas mapanganib ang kanyang pamilya, at kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Ang linya ng dugo ng Qinglong ay talagang halos maalamat, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ng lahat ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Ngayon lang, nalaman ng kanyang kamahalan na ang emperor level na sword intent ay lumitaw malapit sa Yaudo, at nakakalungkot na pumunta siya sa Great Expedition at hindi siya nakita kaagad. Dito na tayo, bumantong hininga si Wu Yeyanbo. Sinabi ni Yefan, hindi ka ba isang mage na may space teleportation? Ibalik mo siya para makilala natin ang isa't isa. Haha. Humigop ng alak si Wu Yeyanbo at sinabi, kamahalan. Mukhang nag-aalala ka, biglang bumalik ang ating kamahalan sa Demon God Kingdom. Ngumiti si Yefan, pwede bang huwag kang mag-alala, kukunin mo siya napakalakas. Hindi naman sa pagmamalabos natin, ito ay talagang makapangyarihan, sabi ni Wu Yeyanbo na may emosyon sa kanyang mukha, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at sinabing, kamahalan na Sword God, maupo ka muna. Huwag mag-alala, ang kanyang kamahalan na Xuanlong Emperor ay hindi pupunta sa Demon God Kingdom pansamantala, at hindi niya ito inalis. Anong ibig mong sabihin? Saglit na kumikislap ang mga mata ni Yefan, ngunit hindi siya umupo, at nagpatuloy, naghihintay kayo sa akin dito, dapat may ipapahatid kayo para kay Ye Shuangguang, ano ang gusto niya? Wu Yeyanbo nang may panghihinayang, sinabi niya, ang iyong kamahalan na Sword God, napakagandang gabi, napakagandang babae, at napakabangong alak, bakit kailangan mong banggitin ang mga makamundong bagay na ito? Sabi ni Yefan. Bumantong hininga si Wu Yeyanbo, iwinagayway ang kanyang kamay, at hinayaang maghiwa-hiwalay ang mga mananayaw at waitress. Sa White Jade Stage, tahimik, at medyo malamig at banayad ang kapaligiran. Kamahalan na Sword God, alam mo ba kung saan nanggaling ang ating Obsidian Legion at bakit? Tanong ni Wu Yeyanbo. Sa magulong kawalan, para manloob at magbigay ng mga mapagkukunan, sabi ni Yefan. Napangiti si Wu Yeyanbo, mukhang alam mo na kung ano ang mangyayari sa sibilisasyong ito. Kung gayon magiging mas madaling makipag-usap sa iyo. Tumayo siya, itinaas ang kanyang baso, naglakad si Shishiren sa gitna ng dance floor, at nagtoast kasama si Yefan. Kamahalan ng Xuanlong Emperor, matapos malaman kung ano ang ginawa ng inyong kamahalan na Sword God, at pagkatapos makumpirma ang iyong lakas, lubos kong hinahangaan ang kanyang kamahalan na Sword God. Ako ay
Handang kunin ka bilang isang kapitan para gumawa ng bagong arka para sa amin, at sumakay sa arka kasama ang iyong pamilya. Paano? Kaya, ang paggamot na ito ay sapat na mayaman, tama ba? Ngumiti si Yefan, ano ang gusto niyang gawin? Patuloy na nagre-recruit ng mga tripulante, patuloy na gumagawa ng mga arka. Bumuo ng isang fleet, pumatay at mandembong sa lahat ng dako upang masiyahan ang kanyang walang katapusang kapangyarihan. Pagnanais. Ikanaway ni Wu Yeyanbo ang kanyang daliri, na may bahid ng pagpipitagan sa kanyang ekspresyon, Malika, kamahalan na Sword God, ang ating dakilang Xuanlong Emperor ang tagapagligtas, ng buong magulong kawalan. Lahat ng ginawa niya, ito ay para sa hindi mabilang na mga nilalang ng Taisu Plain, siya ang may pinakadakilang kabaitan at mithiin. Naghinala si Yefan na mali ang kanyang narinig, ngunit ang ekspresyon sa maulap na gabing ito ay hindi parang biro. Sa sandaling dumating ka sa baha, pinukaw mo ang isang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, na naging sanhi ng bilyon-bilyong tao na mahuli sa digmaan, at pagkatapos ay hinayaan mong samsam ang iyong mga kaluluwa at dambong ang iyong mga mapagkukunan. At ngayon sasabihin mo sa akin, ang nagpasimula ng lahat ng ito ay ang tagapagligtas. Siya ay para sa kapakanan ng mga tao sa eroplano ng Taisu. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa, nambobola ka ba, o nanunuya sa iyong amo. Kabanata 2523 Kumperensya sa araw ng paghuhukom. Tila hindi nagulat si Wu Yeyanbo, at nagtanong ng may malalim na mga mata, iyong kamahalan na Sword God, hinihiling ko sa iyo. Ang sibilisasyong ito ay malapit ng masira, mayroon ka bang anumang paraan upang iligtas ang mga tao dito? Umiling si Yefan, hindi ko pa naiisip. Pansamantala. Haha, ngumiti si Wu Yeyanbo at umiling, pansamantala ka, para sa hindi mabilang na powerhouses ng Taisu Plain, napakatagal na nito. Ang lahat ng mga sibilisasyon ng eroplanong Taisu ay primitive, ito ay kinokontrol ng isang black hole. Ibig sabihin, black hole din ang buhay, at black hole din ang kamatayan. Anuman ang mangyari, ang katotohanan ito ay hindi mababago. Ang ating kamahalan na Xuanlong Emperor ay isang henyo, at ang mundong una niyang tinirahan ay nahaharap sa pagkawasak. Sa oras na iyon, sinubukan niyang iligtas ang mundo tulad ng ginawa mo. Gayunpaman, nabigo siya, at nalaman niya na anuman ang mangyari, ang mga batas ng eroplanong ito ay hindi maaaring baligtarin. Sa eroplano ng Taisu, ang pagsilang at pagkawasak ng sibilisasyon ay hindi maiiwasan. Oo. Napanood ng kanyang kamahalan ng Xuanlong Emperor ang pagkasira ng hindi mabilang na mga nilalang. Wala siyang magawa at nakaramdam ng kirot sa puso. Sa katunayan, sa lakas ng kanyang kamahalan, matagal na sana niyang iniwan ang eroplano ng Taisu, ngunit hindi niya ginawa. Bakit? Dahil umaasa ang kanyang kamahalan na gamitin ang kanyang kapangyarihan, upang lumikha ng isang mundo ng walang hanggang kaligayahan para sa mga nilalang ng Taisu Plain. Isang malungkot na mundo na hindi isisilang at mawawasak ng paulit-ulit dahil sa mga primitive black hole. Narinig ito ni Yefan, at sa wakas ay naunawaan niya ang kahulugan ng mga salita. Hindi mo ba ibig sabihin na ang plano ni Ye Xuanguang ay gumawa ng hindi mabilang na mga arka, at pagkatapos ay hayaan ang buhay ng eroplano ng Taisu na mabuhay magpakailanman sa arka? Tumawa si Wu Yeyanbo, tama. Tingnan mo. Matapos ang napakaraming sibilisasyon ay nawasak, nakilala ng kanyang kamahalan ang isang katotohanan. Ang buhay ng eroplano ng Taisu ay hindi dapat nakadepende sa mundong nilikha ng primitive black hole, ngunit dapat na lumikha ng mundo sa sarili nitong. Dahil maaaring payagan ng arka na magpatuloy ang sibilisasyon, dapat itong gumawa ng higit pang mga arka sa pamamagitan ng patuloy na pagkolekta ng magic crystal ore. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng parami ang mga powerhouse ng sibilisasyon na mapangalagaan. Isipin na lang, sa malayong hinaharap, hindi mabilang na mga arka ang nag-shuttle sa magulong kawalan. Ang buhay ng eroplano ng Taisu ay hindi na matatakot sa pagkawasak ng mundo, dahil ang bawat isa ay may mundo ng arka na maaaring mabuhay magpakailanman. Sa pagsasalita tungkol dito, iniunat ni Wu Yeyanbo ang kanyang kamay kay Yefan, iyong kamahalan na Sword God, inaasahan kong maging kapitan ka ng bagong gawang ark at pinuno ng isang bagong mundo. Ito ang pagpapatuloy ng isang mahusay na sibilisasyon, at kailangan namin ng isang malakas na tao na tulad mo upang makipagsabwatan sa amin. Natahimik si Yefan. Ilang sandali, at huminga ng malalim. Kailangan kong sabihin, itong si Ye Xuanguang ay may kakaibang ideya. Siya. Talagang hindi niya mailigtas ang sibilisadong mundo, kaya pinili na lang niya ang walang permanenteng tirahan, at gumamit ng maraming kaban upang mapanatili ang pagpapatuloy ng sibilisasyon. Tignan mo. Tila ito ay napakamakabuluhan at isang matalinong pagpili ng isang pinuno ng kaligtasan ng katapusan ng mundo. Ngunit, sa pag-iisip ng mabuti, pakiramdam ni Yefan ay sobrang nakakatakot. Ang iyong plano sa kaligtasan ng Arko ay tila napakahusay, ngunit ang lahat ng ito ay upang maitatag sa batayan ng patuloy na pagnanakaw sa iba't ibang sibilisasyon. Kailangan mong patuloy na dambong ang mga mapagkukunan at patayin ang mga buhay sa mga pangunahing sibilisasyon bago mo mapanatili ang iyong arka sa normal na operasyon. Panatilihin kayong buhay. Para sa bawat dagdag na kaban, mas maraming buhay ang dapat patayin, at ang mas maraming kaban, mas nakakabaliw ang pagpatay.
Gaano man kataas ang sinasabi mo, gaano man kahusay ang mga mithiin ni Ye Xuanguang. Palagi kang pumapatay. Ito ay katotohanan. Tumawa si Ye Fan at sinabing, ano ang masasabi mo na gusto mong iligtas ang mga nilalang sa Tesu World? Pero hindi ba ikaw mismo ang nakapatay ng pinakamaraming nilalang? Noong pinatay mo ang hindi mabilang na mga magsasaka mula sa malalaking sibilisasyon, tinanong mo ba sila kung handa silang makipagtulungan sa iyong dakilang plano? Nanlamig ang mga mata ni Wu Yeyanbo, kamahalan, bakit mo pinapahalagahan ang maliit na pakinabang o kawalan na ito? Sa daan patungo sa kadakilaan. Ang sakripisyong ito ay tiyak na kailangang maranasan. Isa pa, kahit hindi natin sila patayin, patay pa rin sila. Di ba? Tumayo si Ye Fan. Sa aking bayan, kung ang isang tao ay may sakit na walang lunas, madalas siyang naghihintay na mamatay. Gayunpaman, kung pupunta ka at pumatay ng isang tao dahil malapit na siyang mamatay, iyon ay hindi mapapatawad. Tama. Hindi ko alam kung paano ililigtas ang mundo sa ngayon, at maaaring hindi ako makaisip ng paraan. Ngunit alam na alam ko na ang paggamit ng brutal na pagpatay para iligtas ang buhay ng ilang tao, at ang mapagmataas na kasanayan na may mga salitang dakila, awa, at tagapagligtas, ay ganap na walang kaugnayan. Paulit-ulit ng inisyo ni Wu Yeyanbo. Hindi ko inaasahan na ang eskrimador ay napakasimple at walang muwang. Siguro, hindi mahalaga kung tawagin mo akong tanga. Sinabi ni Ye Fan sa isang magalang na tono, nakita ko pagkatapos ng pagiging isang mahusay na nakatatanda, siya, tulad ni Ye Xuanguang, ay may kakayahang pumunta sa mas matataas na eroplano sa kalooban. Ngunit upang bigyang daan ang kanyang mga angkan na mabuhay ng mas matagal, sinunog niya ang kanyang sarili upang ipaglaban ang 10,000 taon ng tirahan para sa kanyang mga angkan. Sa aking palagay, matatawag na kabaitan at kadakilaan ang pagkilos ng hindi pananakit ng kapwa at pagsasakripisyo ng sarili para iligtas ang mga karaniwang tao. Tungkol naman sa iyong Xuanlong Emperor, halos hindi ako sumasang-ayon sa kanyang mga aksyon. Sinabi ni Wu Yeyanbo na may bahagyang panghihinayang, ang katigasan ng ulo mo ay talagang nakakalungkot na mayroon kang layunin sa antas ng emperador na espada. Kung ito ang kaso, mangyaring gawin ito sa iyong sarili, at patawarin si Yanbo sa hindi pagpapadala nito. Sabi ni Wu Yeyanbo, at dahan-daang naglakad pabalik sa kanyang upuan. Napapikit si Ye Fan, nag-alinlangan, at nag-isip, kahit napatayin niya si Wu Yeyanbo ng ilang Chaos Realms, hindi niya mababaligtad ang kasalukuyang sitwasyon. Para pigilan ang nakatutuwang plano ng pagpatay ni Ye Xuanguang, pumunta lang siya para sa pilitang sakupin ang kaban sa Demon God Kingdom. Ang Arko. Marahil ay nag-aalala si Ye Xuanguang tungkol dito, pagkatapos ng lahat, gagamitin niya ang Arko upang itayo ang kanyang imperyo. Kamahalan na Sword God, alam ko kung ano ang iniisip mo. Nilingaw ni Wu Yeyanbo ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, papayo ko sa iyo na huwag gumawa ng ideya ng isang arka. Huwag kalimutan, ang Imperial City of Great Conquest ay nasa ating mga kamay, at ang emperador na si Suwanghe ang buhay ng 10 milyong tao sa imperial na lungsod ay nasa isip ng ating kamahalan. At ang mga miyembro ng iyong pamilya sa Zenbei Hufo, hindi mo ba naisip na talagang hindi kami maglakas loob na gawin ito? Nanlamig ang puso ni Ye Fan, itong mga gangguys, isa talaga itong hostage idea. Sinabi ni Wu Yeyanbo na may maluwag na ekspresyon, sa totoo lang, interesado akong makita ang layunin ng iyong espada sa antas ng emperador, anong uri ng misteryo ang mayroon. Ngunit, may utos ang kanyang kamahalan na Xuanlong Emperor, at hindi kami pinapayagang gawin ito nang walang pahintulot sa ngayon. Iyong kamahalan pinlano na idaos ang Hungwang Doomsday Conference, sa Dasheng Imperial City, at magpadala ng mga imbitasyon sa lahat ng natitirang lugar ng Quan Honghuang. Ang mga masters ng Quan Honghuang, gusto man nilang mabuhay sa katapusan ng mundo, ay sumali sa ating Obsidian Army. O gusto mong maging parang Diyos ng espada katulad ng iyong kamahalan, halika upang talunin ang aming Obsidian Legion, at darating ka sa engranding seremonya ng Doomsday na ito. Kaya, inyong kamahalan na Sword God, huwag mag-alala, basta't pupunta ka sa Doomsday Conference at patunayan ang iyong sarili sa iyong lakas, kung gayon ang lahat ay nasa iyo. Kabanata 2524 na isang malinis na budi. Doomsday Conference. Ang puso ni Ye Fan ay lumubog, at ang kanyang mukha ay partikular na mahirap tingnan. Itong Ye Xuanguang, ito ay para gamitin ang naturang conference para direktang tipunin ang lahat ng powerhouses sa prehistoric world. Kapag narito na ang lahat ng mga powerhouse, magagawa ng kanilang Obsidian Legion na lipulin ang lahat ng mga practitioner sa ligaw. Ang hindi mabilang na makapangyarihang mga kaluluwa ay magiging kanilang mga psionic bomb. Hindi lang ito makakapag-recruit at makakasakop ng isang grupo ng mga bagong miyembro, ngunit madaling makapaghintay para makaani ng malaking bilang ng mga kaluluwa. 2 ibon na may isang bato. Ang punto ay, walang paraan si Ye Fan para pigilan ang ibang mga monghe na pumunta sa Doomsday Conference. Kapag kumalat ang balita ng nalalapit na pagkawasak ng Great Desolation, ang lahat ng partido ay tiyak na mataranta at maghanap ng paraan. Kahit na ito ay upang pag-usapan ang malaking plano ng magkasama, o upang malaman, ang mga malalakas na tao ay malamang na magtitipon sa imperial na lungsod.
Iyong kamahalan na Sword God, ang usapin ng Doomsday Conference ay ipinadala ng ating Obsidian Legion upang makipag-usap. Lahat sila ay mga miyembro na pinakamahusay sa high-speed na paggalaw at paghahatid ng mga spells. Ang bilis ng kanilang paghahatid ng mensahe ay talagang napakahusay. Ito ay dapat sa loob ng 1 buwan. Malalaman ng prehistoric ang balita na ang mundong ito ay malapit ng masira. Ibig sabihin, sa loob ng 3 buwan, ang mga makakalahok sa komperensya ay darating lahat sa Imperial City ng Dasheng. Kung nangangarap ka pa ring talunin ang kanyang kamahalan ang Xuanlong Emperor, isa na lang ang natitira. Ang susunod na 3 buwan ng oras ng paglilinang. Sa aking palagay, 2 lang ang landas sa harap mo. Paglilinang sa loob ng 3 buwan, at pagkatapos ay hamunin ang Xuanlong Emperor na mamatay sa Doomsday Conference para sa iyong katangahan. O kaya, maging mas matalino, kilalanin ang katotohanan ng malinaw, at paglingkuran ang kanyang kamahalan ng Xuanlong Emperor, tumawa si Wu Yanbo. Tahimik na tumayo si Ye Fan sa puting jade platform at napaisip. Nang makitang matagal siyang hindi tumugon, ang malabo na gabing si Yanbo ay naglaro sa kanyang panlasa, paano ba, gusto mong maunawaan? Sa totoo lang, bakit kailangan mong maging matapang, ang pagkawasak ng sibilisasyon ay batas ng kalikasan, ano ang gagawin mo sa iyo? Ang ginawa ng ating kamahalan na Xuanlong Emperor ay tila malupit, ngunit sa katunayan ito ay napakalaking kabaitan, dapat mong maunawaan. Bumantong hininga si Ye Fan, itinaas ang kanyang ulo, at walang ekspresyong sinabi, ayokong makipagtalo sa iyo tungkol sa tama at mali. Tama at mali, mabuti at masama. Ang paglalagay nito sa malawak na kawalan at sa eroplano, ang mga konseptong ito ay mahirap ng husgahan. Bagamat hindi ko alam kung paano ililigtas ang mundong malapit ng masira. Ngunit alang-alang sa iilang tao, hindi ako sang-ayon sa kaugaliang patuloy na pandarambong sa iba't ibang sibilisasyon at sadyang pumatay ng tao. Hindi ko naisip ang pagiging bayani, ni hindi ko naisip ang pagiging tagapagligtas ng mundo. Ako, si Ye Fan, ay nagtrabaho sa buong buhay ko, ngunit mayroon akong malinis na budi. Kaya, ang isang bagay na kailangan kong gawin ngayon ay huwag isipin ang tungkol sa mapahamak na Doomsday Conference, o kung paano pigilan si Ye Xuanguang, ngunit upang itigil ang digmaan sa pagitan ng Demon God Kingdom at Dasheng. Sinabi ni Ye Fan, ang triple disintegration kaagad, at ang kapangyarihan ng sword at ang bloodline ay sumabog sa parehong oras, na nagbukas ng disintegration ng unang heavy sword. Isang gintong apoy ang nagngangalit, na nagpapaliwanag sa kalangitan sa itaas ng buong palasyo. Napukaw ang layunin ng espada. Ang pamimilit ay naging dahilan upang ang lawa ay gumulong sa mabagyong alon. Sa mga mata ni Ye Fan, ang mga gintong apoy ay nagniningas, tinitingnan ng maulap na usok sa gabi. Ngayon, mag-order, hayaan ang lahat ng hukbo ng demonyo na umatras. Si Wu Yanbo at isang grupo ng magulong mandirigma, lahat siya ay mukhang alerto. Ang 7 o 8 Chaos Realm sa paligid niya ay naglabas ng pressure ng chaos, at ang kanilang lakas ay nasa 3 hanggang 5 layer. Kinaikit ni Wu Yanbo ang kanyang mga mata at iwinagayway ang kanyang kamay, umuwi ka, hindi ka sa kanya. Ang iyong kalaban, hindi na kailangang mamatay ng walang kabuluhan. Isang grupo ng Chaos Realm. Walang narinig na kalokohan, at agad na umatras sa tuktok ng palasyo 200 metro ang layo, na nanunood mula sa malayo. Kinain ng Chaos Void. Kung ikaw ay tunay na isang mabait na henerasyon, magkakaroon ka ba ng puso na hayaan ang hindi mabilang na mga nilalang sa Demon God Kingdom na ilibing sa kaguluhan tulad nito? Gayunpaman, hindi natin dapat gamitin ang paraan ng digmaan para dambungin ang lupain ng dakilang ekspedisyon, sabi ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Wu Yanbo, ang digmaang ito ay utos ng kanyang kamahalan ang Xuanlong Emperor, at hindi ko ito mapipigilan. Ganun ba? Mapipilitan lang akong huminto. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan. Para maiwasan ang mas maraming casualty, kailangan niyang patayin muna ang Demon God Kingdom Lord, para magkaroon ng gulo ang Demon God Kingdom Army. Sa isang iglap, isang 3 talampakang berdeng talam ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang umaalingaw-ngaw na aura na nagmumula sa katawan ng espada ay sobrang solid, at maraming mga ice crystal ang nananatili sa paligid. Sa unang tingin, isa itong walang kapantay na sandata. Ang pinakamahusay na sandata ng espiritu na 8 beses na pino. Si Wu Yanbo ay isa ring taong nakakaalam ng mga paninda, at biglang may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang cultivation base sa Duo Tian, at ang kanyang sword intent spirit body ay gumawa din ng malaking pagunlad. Sa larangan ng heart at sword, nagkaroon din ng tiyak na improvement. Ang lumilipad na espada na ibinigay sa kanya ng Sword God Ring ay unti-unting umabot sa pinakamataas na antas ng espiritual na armas. Si Ye Fan ay naglabas ng isang espada ng random ngayon, at ito ay isang pinakamataas na kalidad na Diyos ng pagpino ng 7 beses. Kahit na, magkakaroon ng ilang mas mataas na antas na lumilipad na mga espada na tila nalampasan ang saklaw ng mga espiritual na kasangkapan. Ngunit alam ni Ye Fan na gaano man kahusay ang Phaegian, nakadepende rin ito sa kung paano ito ginamit. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naglabas ng nakakasilaw na ginintuang liwanag, na sumanib sa malamig na asul na liwanag ng katawan ng espada, lalo itong nakasisilaw. Dawnbreak.
Balak ni Yefan na umatake, at binibigyang pansin niya ang salitang, mabilis, kapag nakikipaglaban sa Chinkyu clan. Gusto ko munang hampasin, at patayin siya nang hindi hinihintay ang bilis ng deployment niya. Ang figure ni Yefan ay naging mahabang bahaghari, at ang tuwid na sword glow ay tumama sa tagiliran ni Wu Yeyanbo. Kidlat, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Wu Yeyanbo. Nang i-condensed ni Yefan ang kanyang sword intent, sa mundo ni Wu Yeyanbo, may pagkakaiba sa oras sa pagitan niya at ng lahat ng nasa paligid niya. Nang kumilos si Yefan, lahat ng ginawa niya ay tila naging slow motion sa mga mata ni Wu Yeyanbo. Bagamat napakabilis pa rin ang takbo ay tila sa isang iglap ay nakarating na ito sa kanya. Ngunit ang isang master trick, ilang millisecond ay sapat na upang mapagpasyahan ang lahat. Nagpatigilid si Wu Yeyanbo, iniwasan muna ang dawnbreaking sword ni Yefan, at pagkatapos ay gumawa ng kutsilyo gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Ang Saiyan power ng chaos ay parang talam, at may 6 na bahid ng dugo sa lalamunan ni Yefan. Dilat na dilat ang mga mata ni Yefan, isang espada ang dumaan, at ganap siyang naiwasan ng kalaban. Kasabay nito, lumabas ang dugo mula sa kanyang lalamunan, at siya ay namatay kaagad. Og! Natuyo ang lalamunan ni Yefan at tumutulo ang dugo. Sa kabutihang palad, ang dugo ng 5 Clawed Golden Dragon at ang triple disintegration ay ginamit ng magkasama, at ang paggaling ay napakabilis, at ang lalamunan ay mabilis na naayos. Oh! Ginamit ko talaga ang blood armor ng dragon para protektahan ang sarili ko, at naisip kong pupugutan ko ang ulo mo. Lumitaw ang figure ni Wu Yeyanbo sa isang mataas na parol ng palasyo, lumulutang mula sa alikabok, at tumawa ng pabiro. Isang magulong ika-9 na layer ng Saiyan Chaotic Power ang nananatili sa katawan ni Wu Yeyanbo, na naging dahilan upang mag-overlap ang kanyang mga figure sa isa't isa, na parang panaginip. Ito ang dalawahang kaharian ng Shadow Dance, mabilis ang oras. Ang mukha ni Yefan ay may dignidad saglit, at ang Chinkyu bloodline ng ikalawang antas na kaharian ng magulong ika-9 na antas ay talagang makapangyarihan. Dapat siyang lumaban ng mabilis, at mag-ingat sa pagbukas niya ng distansya, kung hindi ay tatakbo siya sa lahat ng paraan, at maaaring hindi niya mahabol. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay, at mahigit 100 lumilipad na espada ang ipinatawag. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Muling ipinakita ni Yefan ang kanyang ultra-high-speed sword fighting technique. Mahigit sa 100 lumilipad na mga espada ang naging mga sinag ng nakakabaliw na kidlat, humahabol, nagre-refract, at nagtutulak patungo sa maulap na ambon sa gabi, umaatake ng walang mga patay. Bahagyang napakunot noo si Wu Yeyanbo, at tila naramdaman na ang bilis ng paglipad ng mga espadang ito ay kamangha-mangha, at hindi siya nang ahas na hawakan ito ng malaki. Ang kanyang figure ay naging isang Saiyan Shadow, patuloy na kumikislap sa nakasisilaw na lumilipad na espada. Hindi mabilang na mga after-image ang tila sumasakop sa kalangitan. Sinubukan ni Wu Yeyanbo na alisin ang death tracking ng Frost sa kalangitan, ngunit saan man siya pumunta, sumunod si Fei Jian. Ang iyong kamahalan na Sword God. Ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban sa espada ay talagang kahanga-hanga. Naanod ang boses ni Wu Yeyanbo at nagmula sa lahat ng direksyon. Dahil ang kanyang figure ay lumilitaw sa lahat ng direksyon sa isang iglap. Si Yefan ay nasa ganap na alerto. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na magpatuloy na gumawa ng mga galaw ng mag-isa, na ginulo ang Frostfield Sword Formation, at mas gugustuhin niyang ubusin ang kanyang kalaban ng ganito. Ngunit halatang walang balak umupo si Wu Yeyanbo, at biglang nagpatawag ng sarili niyang sandata. Ito ba ay isang ice blue long ribbon? Nang makita ni Siling ang hangin, ito ay tumaas, at sa isang kisap mata, ito ay naging haba ng 10-10 metro, na may dalang asul na espiritual na tila ahas na tilapon sa kalangitan. Bagamat ang mga lumilipad na espada ng walang katulad na mga Diyos ni Yefan ay maaaring pamunit sa seda, unti-unti silang nabibigkis ng seda. Kabanata 2525 Sword Tomb. Ang iyong kamahalan na Sword God ay nagtatago ng hindi mabilang na mga espada, na nakakainggit, ngunit itong Yanbo Flying Ribbon, ay gawa rin sa mahiwagang material. Isa itong sagradong relic na nasa iyong kamay. Maibabalik ba ito sa iyong mga mata? Daan-daang lumilipad na espada ang lahat ay nakasalikop dito, at mahirap kumawala. Pumunta siya sa kinaroroonan ni Yefan at direktang hinampas ito sa hangin. Si Fei Ling ay naging isang malakas at matigas na latigo, at ang tunog ng pagbagsak sa hangin ay parang kulog. Boom! Si Yefan ay umiwas, at kung saan siya nakatayo, ang White Jade Stone platform ay direktang hinaipan sa hindi mabilang na puting pulbos na bato. Si Fei Ling, tulad ng isang buhay na nilalang, ay patuloy na sumunod at binugbog si Yefan. Gustong hanapin ni Yefan ang lokasyon ni Wu Yeyanbo, ngunit ang taong ito ay patuloy na gumagalaw, at ang kanyang figure ay nagtatago sa likod ng mahabang Fei Ling, na mahirap hulihin. Hindi, kung patuloy kang umiiwas ng ganito, mahuhulog ka sa ganap na pagiging pasibo. Alam ni Yefan na kailangan niyang talunin ang pag-atake ni Yanbo Fei Ling mula sa harapan, kaya tumalikod siya at nagpatawag ng ilang lumilipad na espada. Matinding sword intent. Ang sword intent ng unang layer ng disintegration, pagkatapos makompress, ang sword intent portion at ang magulong kapangyarihan ng magulong ika-9 na layer ay hindi na maihahambing. Senador Luo Sword Dance.
Tumalikod si Ye Fan at nagsimulang magpalit ng mga espada ng madalas, hamampas kay Fei Ling. Ang sinaunang eskrimidor ay parang pagbasag ng kawayan, pagpuputol, pamimitis, pagsaksak, at pagpupunas, hanggang sa unahan. Bagamat si Yanbo Fei Ling ay maaaring magpatuloy sa pag-aayos at paglaki, ngunit ang bilis ng pag-atake ni Ye Fan ay mas mabilis, si Fei Ling ay natural na walang oras upang ayusin. Sa ilang segundo, pinunit ni Ye Fan ang isang malaking piraso ng lumilipad na sutla, at daan-daang lumilipad na espada ang napalaya din. Nang makita ang manipulator sa likod ni Fei Ling, ang mabilis na gumagalaw na asul na anino, si Ye Fan ay nagpatuloy na pumasok. Nalaman din ni Fog Ye Yanbo na hindi epektibo ang mga long-distance attack. Binawi lang niya ang lumilipad na alakdan, at mahigpit na kinokontrol ang lumilipad na lambanog sa loob ng 3 metro. Ang lumilipad na lambanog ay naging metal, puno ng flexibility at malakas na hangin. Your Excellency Sword God. Hindi isang matalinong pagpili ang santukan ng aking Chinkyu clan. Ngumisi si Wu Yeyanbo at minanipula si Fei Ling gamit ang dalawang kamay, na parabang naging mga braso niya ito, at flexibleng nagsimulang atakihin si Ye Fan. Kontra-atake. Si Fei Ling ay kasing bilis ng isang lumilipad na anino, kasing talas ng isang talam, ang shadow dance ng Kifogi Night Smoke Wave, pagkatapos ng lahat, ay mas mabilis at palaging maaaring samantalahin ang pagkakataon. Gaano man kabilas ang Senador Luo sword dance ni Ye Fan ay maaaring baguhin ang kanyang atake sa espada, ang sinaunang swordsmanship ay hindi nagkakamali, ngunit kung ang bilis ay mabagal, siya ay palaging walang kibo. Ito ay sinaksak. Si Ye Fan ay agad na nilaslasan ng dugo ni Fei Ling. Ang malapit na labanan ay nangangahulugan na ang maulap na alon ng usok sa gabi ay maaaring umatake kay Ye Fan sa mas maikling panahon. Haha! Naramdaman ni Wu Yeyanbo na nanalo na siya, at tumawa ng mahina, paano ang layunin ng espada sa antas ng emperador? Hindi ako mahawakan ng iyong layunin ng espada, gaano man kalakas ang layunin ng espada, ito ay walang kabuluhan. Talagang mataas ang kanyang kamahalan ng Xuanlong Emperor. Tingnan mo, ang lakas mo ay walang dapat ikabahala. Binabantayan ni Ye Fan ang kanyang mga pangunahing punto habang pinagmamasdan ang bilang ng mga dadaanan ng pag-atake sa maulap na gabi. Nang ang sugat sa kanyang katawan ay malapit nang umabot sa isang hindi matiis na kritikal na punto, ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng isang matalim na gilid. Muling kumukulo ang kapangyarihan ng dugo sa loob ng katawan, dugo ng baliw na dragon. Kinulayan ng gintong pula ang buhok ni Ye Fan. Ang hangin sa hangin ay nagpagan sa katawan ni Ye Fan, at isang espada ang bumalot sa katawan ni Ye Fan at sumanib sa hangin. Sa isang iglap, ang katawan, layunin ng espada, at hangin ay gumawa ng perpektong pagkasyahin na estado. Ang mga hibla ng ginintuang hangin ay tila nagpasilang kay Ye Fan, at ang kanyang mga aksyon ay higit na walang harang. Ang katawan ni Ye Fan ay tumaas ng husto sa isang iglap. Swordwalks Dragon. Dahil sa biglaang pagbilis ni Ye Fan, nakasabay siya sa dalas ng pag-atake ni Miss Yeyanbo. Kahit na ang maulap na alon ng usok sa gabi ay maaaring umasa sa shadow dance para umabant ng isang hakbang, ngunit pagkatapos na tumaas ang bilis ni Ye Fan, magagamit niya ang bilis para makabawi sa kalahating beat. Sa kabaligtaran, ito ay si Wu Yeyanbo. Kahit na alam niyang umaatake si Ye Fan, ang bilis niya ay medyo mahigpit, at kailangan niyang gumastos ng mas maraming pagsisikap para makaiwas. Paano ang Chinkyu clan? Ang 5-clawed Golden Dragon bloodline sa aking katawan ay ang limitasyon na maabot ng iyong clan. Sa siyam na pagbabago ni Shenlong, ang mga pakpak ng dragon na gumagamit ng hangin upang bumilis, na sinamahan ng layunin ng espada at kontrol ng espada, si Ye Fan ay nakaisip ng ideya gamit ang hakbang na ito na, Sword Walking and Traveling Dragon, na body technique. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang isang taybak sa sugo, at hayaang magsama ang hangin at layunin ng espada, at ang kapaligiran sa paligid ng buong katawan ay maaaring magpabilis sa kanya. Bagamat ang trick na ito ay nangangailangan ng isang napakabanayad na antas ng akma upang maipakita, ang 200 taon ng pagsasaliksik ni Ye Fan ay hindi biro. Ang dalawang kamay na pag-atake ng espada ni Ye Fan ay parang isang alon, at direkta niyang pinatumba si Wu Yeyanbo mula sa isang palasyo patungo sa 3 palasyo. Ang lahat ng mga waiter sa palasyo ay nakatakas ng walang bakas, at ang palasyo ay nawasak sa lupa sa pamamagitan ng dalawang pamimilit na ito. Gaano man ang pag-atake ng maulap na usok sa gabi, tila tumpak na nakalkula ito ni Ye Fan. Unti-unting lumitaw ang mga pinong sugat sa katawan ni Wu Yeyanbo. Bagamat ito ay hindi sapat na nakamamatay, kung ito ay nagpatuloy sa ganito, maaga o huli, ang mananalo ay mapagpasyahan. Ngayon mo lang ba naaalala ang paglipat ko? Biglang nagising si Wu Yeyanbo. Si Ye Fan ay mukhang malamig at hindi umimik. Ngayon lang talaga siya sumusubok at gumagawa ng mga daya, at may maulap na gabi sa kanyang bahay. Gusto niyang malaman ng higit pa tungkol sa mga master ng Chinkyu clan at kung paano nila ginamit ang shadow dance, para makabalik siya at makausap si Wu Yeju sa oras na iyon. Pangalawa, gusto ni Ye Fan na alamin ang mga pakulo ng taong ito, para magawa niya ito ng sabay-sabay, para hindi na siya mabaligtad muli. Isang grupo ng mga mandirigma ng Chaos Realm na orihinal na nanunood ng labanan, ngayon ay nakikita na ang kahihinatnan ng hindi mahuhulaan, lahat sila ay tumakas ng walang bakas.
Wala silang maitutulong kung mananatili sila, kaya ire-report na lang nila ang sitwasyon dito, para hindi mamatay ng walang kabuluhan. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon sa maulap na gabi, isang kulay lila-pulang masamang ilaw ang kumikislap sa kanyang mga mata, at isang espiritual na puwersa na puno ng masasamang tukso ang baliw na nagpasigla kay Yefan. Matagal nang inihanda si Yefan. Ang tatlong pangunahing talento ni Chinkyo, Shadow Dance, Fox Charm, at Ilusyon. Ang lalaking ito ay tiyak na aatake gamit ang Fox Charm. Dragon Eye. Sa halip ay gumamit si Yefan ng mas mabangis na Dragon Soul Spiritual Shock. Ang mga gininto ang mata at ang mga lilang mata ay nagtama sa isa't isa, na naging dahilan upang manginig si Wu Yanbo at umubo ng isang subo ng dugo. Sinabi ko na sa iyo kanina. In terms of bloodline, hindi ka kasing galing ko. Dahil ang Qinglong ay isang kaharian na lampas sa mga limitasyon ng anumang bloodline ng ibang clan, hanggat ang 5-clawed Golden Dragon ay ginagamit sa sukdulan, hindi ito dapat matakot sa anumang iba pang bloodline. Hindi inaasahan ni Yefan na maabot niya ang linya ng dugo ng Qinglong, ngunit gumugol siya ng maraming oras sa pag-aaral ng bloodline ng 5-clawed Golden Dragon sa nakalipas na 200 taon. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Wu Yanbo, paanong ang taong ito ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na espiritual na paglilinang. Hinayla niya si Fei Ling gamit ang dalawang braso, ang isa ay bumilis at umatras, nagpaplanong tumakbo kaagad, hindi ng ahas na lumaban muli. Hindi siya bibigyan ni Yefan ng pagkakataon, alam niyang kung hindi niya ito matalo, tatakas siya. Kaagad na tumawag si Yefan ng 10,000 lumilipad na mga espada, na direktang nakaayos sa malapit at napapaligiran sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng malaking pagkubkob. Mula sa malayo, tila nakabuo ng pagkubkob si Phaegian. Sword God, gusto mo akong bitag ng mga espadang ito. Masyado kang maraming iniisip. Ang figure ni Wu Yanbo ay naging Cyan Phantom, at ang distansya mula kay Yefan ay unti-unting lumayo. Ngumisi si Yefan, sino ang nagsabi? Mayroon lamang itong mga espada. Kumunot ang noo ni Wu Yanbo, na parang may naramdaman siyang mali. Nakita ko, hindi ko alam kung kailan, may hindi mabilang na libu-libong lumilipad na mga espada na nakadikit sa langit. 10,000, 50,000, 100,000, 200,000 pa. Hindi matansya ang umaambon na alon ng usok sa gabi, dahil napakarami, at halos puno na ang kalangitan sa itaas ng palasyo. Parang kuryente ang mga mata ni Yefan, at ibinaba niya ang kanyang espada. Emperor Dragon Sword Tomb. Sa isang iglap, bumuhos ang daan-daang libong solid state na lumilipad na mga espada na may layunin ng espada, na parang ang Milky Way ay nakabitin ng baligtad, at ang mga bituin sa langit ay nahulog. Nag-aral si Yefan ng 200 taon, at naabot ang Duotian sa tulong ng espiritu ng espada. Sa wakas ay nagawa na niya ito. Ang sword intent ay solid. Gawing tubig ang napakahusay na kabutihan, gawin itong daan-daang libong solidong lumilipad na mga espada, bumagsak sa isang iglap, at itambak ito sa isang libingan ng espada, ganap na sinisira ang mga kalaban sa libingan ng espada. Sa labas ay isang pagkubkob na binubuo ng Emperor Dragon Sword Treason. Sa loob, ang dagat ng mga espada, ang purgatorio ng mga espada. Kahit gaano ka pa tumakbo sa maulap na gabi, may limitasyon. Noong nagsasanay sina Yefan at Wu Yeju, napansin nila na mabilis ang shadow dance ni Chinkyu, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi ito teleportation, space teleportation. Shadow dance, ang pinakatakot sa range killing. Gagamitin ni Yefan ang trick na ito para matrap ang Foggy Night Smoke Wave sa maximum na lawak, at pagkatapos ay gamitin ang napakalawak na hanay ng sword intent para patayin siya. Ang hindi mabilang na solid state na lumilipad na mga espada ay talagang solid sa sandaling bumagsak ang mga ito, at kapag nahulog ang mga ito, nagiging likido o maging gas. Pagkatapos ng lahat, hindi ito magagawa ni Yefan, pinapanatili ang daan-daang libong solid state na sword intent na lumilipad na mga espada sa mahabang panahon. Sa layunin ng espada na ito, ang hinahabol niya ay kapag bumagsak ang lumilipad na espada, ito ay magiging solidong estado sa loob ng maikling panahon, na magdudulot ng pinakamalaking epekto. Ito ay sapat na. Kabanata 2526 na napakadelikado. Ang makawasak na gininto ang lumilipad na espada sa malakas na ulan ay nagpaningning ng maliwanag, tulad ng maningning na palasyo kung saan nakatira ang mga Diyos, na napakaganda. Hindi mabilang na mga nilalang sa buong Demon City ang nagmulat ng kanilang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin sa mga kababalaghan sa direksyon ng Imperial Palace. Para sa lahat sa labas, ito ay isang napakagandang tanawin. Ngunit para sa maulap na gabing Yanbo sa Emperor Dragon Sword Tomb, ang kanyang mukha ay abo sa oras na ito. Naisagawa na ang kanyang shadow dance sa limitasyon, ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makakaalis sa sword formation na ito bago bumagsak ang Golden Flying Sword. Nang makita ang mga lumilipad na espada na bumabagsak mula sa langit na may dumadagandong na tunog, sinubukan niyang maghanap ng anumang ruta ng kaligtasan na makakaiwas sa panganib. Gayunpaman, kahit sa kanyang mga mata, ang mga lumilipad na espada na ito ay tila bumagal nang bumagsak ang mga ito, ngunit mahirap pa rin para sa kanya na makatakas. Sobrang siksik. Walang paraan upang maiwasan ito.
Ang maulap na alon ng usok sa gabi ay maaari lamang sa pagitan ng isang napakalimitadong milimetro at 1 pulgadang parisukat, at pumili ito ng isang posisyon kung saan walang napakaraming lumilipad na mga espada. Kasabay nito, ang lumilipad na alakdan sa kanyang kamay ay umiikot paitaas patungo sa himpapawid, na bumubuo ng isang suson ng harang ng mga talam. Nang si Fei Ling ay mahigit 10 metro sa itaas ng scroll, ang solid-state flying sword ay nakadikit na dito. Ang lumilipad na alakdan ay nabasag na patong-patong, ngunit ang lakas ng Chaos 9th Layer ay hindi nangangahulugang madali. Umaasa sa kooperasyon sa pagitan ni Fei Ling at ng kapangyarihan ng kaguluhan, hinarang ni Leng Shengsheng ang lahat ng dosenang lumilipad na espada, ngunit nabigo na ang mga lumilipad na espada ay mahulog kay Wu Yanbo. Ang takot na mga mata ni Wu Yanbo, na may bakas ng kagalakan, ay natagpuan na ang trick na ito ay talagang hindi malaking bagay, at mapipigilan din niya ito. Ngunit sa isang dampi ng kagalakan, lumitaw lamang ito saglit, at pagkatapos ay nawala. Nakikita ko. Ang lumilipad na mga espada na patayong nahuhulog sa kanilang paligid ay biglang lumihis sa direksyon at nagsimulang lumiit kasama niya bilang sentro. Ang landas ng lumilipad na espada ay lahat ay nagbago, at ito ay naging isang slanted na pagkahulog. Sa katawan ni Wu Yanbo bilang sentro, isang mas may sensinang at tumpak na welga ang inilunsad. Namilog ang mga mata ni Wu Yanbo, at napagtanto niya na ang sword intent na ito ay may ibang function, which is positioning. Nang huminto siya at pilit na nilabanan ang lumilipad na espada sa itaas ng kanyang ulo, ibig sabihin ay nakalock ang kanyang target. Sa simula pa lang, ang mga lumilipad na espadang ito ay nasa isip ni Ye Fan, at ang tilapon ng paglipad ay maaaring baguhin anumang oras. Diyos ng espada. Gatlang M. Si Wu Yanbo ay umungal ng ayaw, naghisteryoso. Ngunit ang kanyang boses ay mabilis na nalunod sa pag-iipon ng pambobomba ng daan-daang libong solid-state na lumilipad na mga espada. Boom! Sa palasyo, ang gintong liwanag ay umunlad. Ang kabisera ng demonyo, yumanig ng bundok saglit. Ang usok at alikabok ay nawala, at sa mga guho ng palasyo, mayroong isang malalim na hukay na may radius na higit sa 10 talampakan, at ito ay ganap na walang laman. Naglaho ang buong katawan at primordial spirit ni Wu Yanbo. Tumayo si Ye Fan sa harap ng malaking hukay at tumingin sa paligid, bakas sa mukha niya ang panghihinayang. Nakakaawa ang isang sagradong relic, ang lumilipad na ling ay medyo maganda, dapat na gusto niya ito bilang isang regalo. Umiling-iling at bamantong hininga, lumipad si Ye Fan sa hangin, diretsyong nagkalat ang kanyang kamalayan, at naghanap sa isang malaking lugar. Ang lokasyon ng Arca. Hindi niya sinasadyang patayin ang lahat ng tao sa Arca, karamihan sa kanila ay mga survivors lang sa katapusan ng mundo, hindi mga karumal-dumal na tao. Gayunpaman, kailangan muna niyang ilubog ang Arca. Bilang resulta, maaaring bawiin ng Obsidian Legion ang ilan sa mga tropa nito upang protektahan at ayusin ang Arca. Pangalawa, maaari itong maglaro ng isang tiyak na epekto ng pagpigil, upang hindi sila manggahas na maging masyadong laganap. Kung tutuusin, kung tuluyang nawasak ang kaban, hindi nila matatakasan ang kanilang mga sarili. Dahil ang kaban ay hindi malayo sa demonyo, hindi na niya kailangang magpumiglas sa paghahanap. Oo naman, sa lalong madaling panahon ay natuklasan na mayroong isang lugar na may mas maraming Chaos Realm at Sacred Realm, at mayroong isang maliit na lugar na hindi maramdaman ng banal na kamalayan, ito ay dapat na ang kaban ng Magic Crystal Mine. Hindi nag-aksaya ng oras si Ye Fan, ginamit niya ang sword walking at dragon body technique, naging isang sinag ng liwanag, at mabilis na lumipad. Kahit na ang paraan ng katawan na ito ay ginagamit sa mahabang panahon, ito ay magdudulot ng pagkarga sa katawan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pisikal na katawan ay hindi Phaegian kung tutuusin. Kung pipilitin kang maging sugo ni Phaegian sa lahat ng oras, ang pressure ay patuloy na magiging masyadong malakas at hindi mo ito kakayanin. Nakaya ni Ye Fan ang maikling paglalakbay. Dapat mabilis siya. Ang bilis ng paglipad ng Arca ay talagang kamangha-mangha. Kapag ito ay nakatakas at pumasok sa magulong kawalan, maaaring hindi na siya maginhawang ituloy. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Ye Fan ang lumulutang na Arca sa isang masukal na kagubatan. Ang grupo ng mga Obsidian Warriors na natipon sa tabi ng Arca ay malinaw na natuklasan na ang maulap na alon ng usok sa gabi ay napatay. Nang makita nila si Ye Fan na papalapit dito, itataboy na sana nila ang Arca, at ang mga jet sa buong Arca ay nagliwanag na sa mga sinag ng liwanag. Ang kaban na ito ay talagang higit sa doble ang laki ng kay Delia. Inalis ni Ye Fan ang itim na higanteng espada, at pagkatapos maabyutan ang kaban, inihagis niya ang higanteng espada mula sa kanyang kamay gamit ang isang stroke ng Star Dragon Pendant. Bagamat sinasabing ang enerhiya ay may kaunting lethality sa Magic Crystal Mine, ang gusto ni Ye Fan ay ang epekto ng paglipat na ito. Ang higanteng espada ay tumiyupad sa inaasahan at pilit na tinusok sa protective layer at sa katawan ng barko. Nakita na ni Ye Fan si Chu Yunyao na nag-aayos ng Arca noon, at malamang na alam niya ang posisyon ng pangunahing sistema ng kapangyarihan ng malaking tao na ito. Pagpasok sa kabin sa kahabaan ng butas, dumiretso si Ye Fan sa Huanglong, at matapos sirain ang isang reactor sa Arca, pinilit niyang butas ang loob at lumipad palabas ng Arca.
Nang makitang bumagal at nagsimulang mahulog ang Arca, hindi nag-atubili si Ye Fan na lumaban, lumingon siya at bumalik sa direksyon ng Great Expedition. Ang isang grupo ng mga Obsidian na mandirigma sa Arca ay hindi nakaiwas kay Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kapitan na si Wu Yeyanbo ay napatay, at hindi sila nang ahas na harapin siya. Bukod dito, maraming mga tao ang talagang lumabas upang mangolekta ng iba't ibang mga materyales, at ang mga tao ay hindi pantay. Nang makitang sinira ni Ye Fan ang Arca, labis silang nababalisa na kung nais ni Ye Fan na ipagpatuloy ang pagwasak nito, ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang kumilos. Kung tutuusin, ang Arca ay ganap na nawasak, at mahirap para sa kanila na mabuhay, kaya't maaari rin silang lumaban. Sino ang mag-aakala na pagkatapos lumubog ni Ye Fan ang Arca, hindi niya itinuloy ang pagsira dito, ngunit diretsyong lumipad palayo. Nang makita ito, hindi ito itinuloy ng Obsidian Legion. Nais lang nilang ayusin ang Arca sa lalong madaling panahon, na isang pangunahing prioridad. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang balita na ang bagong hari ng Demon God Kingdom ay pinugutan ng ulo ng Sword God. Kahit na hindi magpakita sa publiko si Ye Fan, alam ng lahat kung sino ang dumating pagkatapos makita ang Emperor's Sword Intent. Sa bansa ng Demon God, natural na nagsimulang magpanik ang mga tao, at ang pagkabalisa ng lahat ng partido ay mabilis na naipasa sa frontline na hukbo. Hindi nagtagal si Ye Fan, ibinuka ang kanyang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon, at umalis upang bumalik. Maaari niyang pag-usapan ang tungkol sa kaligtasan ng mga kababaihan at miyembro ng pamilya sa kanyang puso, at hindi siya makapaghintay na maibalik ito ng direkta. Biglaan. Habang siya ay lumilipad, ang hangin sa ring ay kumislap. Nagmamadaling binawi ni Ye Fan ang kanyang mga pakpak ng espada at huminto sa himpapawid, ngunit ang kanyang bilis ay masyadong mabilis, kahit saglit, si Feng Qinglan ay itinapon sa isang mahabang distansya sa kanyang likuran. Feng Qinglan, anong ginagawa mo? Sumimangot si Ye Fan, alam mo ba na ito ay lubhang mapanganib? Kabanata 2527, Makalangit na Bilangguan. Medyo natakot din si Feng Qinglan. Hindi niya inaasahan na napakabilis ni Ye Fan Fei na halos masaktan siya sa walang katulad na layunin ng espada sa kanyang mga pakpak ng espada. Nang makita ang masamang anyo ng lalaki, hindi natakot si Feng Qinglan, at malamig na nagtanong, ang mga taong iyon ba ang nagsimula ng digmaan? Siya at si Xiao Waiso ay nasa ring at nakitang pinatay ni Ye Fan si Wu Ye. Ang larawan ni Yanbo ay kapansin-pansin, at ang dalawa sa kanila ay hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Kahit nasa pamamagitan ng holographic na imahe, ang larawan ng Emperor Dragon Sword Tomb ay masyadong nakakagulat. Nang maglaon, nang makita ko si Fang Arc, nakaramdam ako ng higit na hindi kapanipaniwala, at hindi ko nais na magkaroon ng gayong mahiwagang bagay sa mundo. Gayunpaman, pagkatapos masira ni Ye Fan ang kaban, ayaw niyang lumaban, lumipad na lang siya, na naging dahilan ng pagkataranta nila. Kumunot ang noo ni Ye Fan, naiintindihan na niya ang kahulugan ng babae. Karamihan sa mga nakaligtas sa araw ng katapusan sa Arca ay hindi kailangang patayin, at ang pagpatay sa kanila ay hindi malulutas ang pangunahing problema. Anong nangyayari? Anong nangyari? Tanong ni Feng Qinglan. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo sa pagkabalisa, talagang wala akong oras para magpaliwanag sa iyo ngayon. Kapag bumalik ako sa Dasheng at nakilala ang aking pamilya, ipapaliwanag ko ito sa iyo minsan. Ikaw, ang pamilya mo. Nagpupumiglas, hindi na kailangan, babalik ako mag-isa. Lumipad si Ye Fan sa harap ng babae sa isang iglap, at same time na nagsabi na may nag-aalab na mga mata, Feng Qinglan, pumunta ako sa Demon God Kingdom dahil alam kong papasok ka para patayin si Wu Yeyanbo. Wala kang ideya kung anong uri ng kaaway ang iyong kinakaharap. Kaya alam kong mamamatay ka. Babalik ako all the way para protektahan ka all the way, pero ayokong makita kang mamatay. Sabi mo sa akin ngayon, gusto mong bumalik mag-isa. Kung makakatagpo ka ng isang tao mula sa Obsidian Legion, magiging walang kabuluhan ang mga nakaraang pagsisikap na protektahan ka. Ang mga mata ni Feng Qinglan ay natigilan, ang kanyang puso ay malakas na tumibok, hindi niya akalain na ang lalaking ito ay dumating upang protektahan siya ng palihim, at dumating lamang sa kaharian ng demonyo. Ikaw, paano mo nalaman na pupunta ako sa Demon God Kingdom? Pinilit ni Feng Qinglan ang kanyang kalmado at malamig na ngumuso, bakit mo ako sinusubaybayin? Para sa ilan. Dahilan, hindi naramdaman ni Feng Qinglan na siya ay lihim na binabantayan. Sa galit, nahihilo ang ulo niya. Paano ko malalaman, hindi na mahalaga ngayon, ang mahalaga ay dapat bumalik ka sa akin ng maayos. Kung ganoon, bakit hindi ka makatayo? Ano ka ba nagpapanggap bilang isang malamig na bituin? Basta ang init ng ulo mo, pipigilan na kita, willing kang tanggapin ang proteksyon ko. Gusto kitang pigilan, masunurin ka ba? Iniligtas ko ang iyong buhay, at narito ka pa rin upang kausapin ako. Kung kanina pa kita pinigilan, hindi ka ba magiging marahas? Sinasabi ko sa iyo, Feng Qinglan, mula sa simula hanggang sa wakas, ang tanging kasalanan na nararamdaman ko ay hindi ko matulungan si Din Xiao. Pero malinis ang konsensya ko sa iyo. Wala akong kinalaman dyan. Wala akong utang sa iyo. Iginagalang ng pamilyang Shenlang ang lakas, huwag mong isipin na magalang ako sa iyo, at maaari mong hampasin ang iyong ilong at mukha.
Tumingin ng mabuti sa iyong malalaking mata. Tingnan mo kung sino ako. Bakit mo ako sinusundan? Nababaliw ka. Tinuruan ng leksyon si Feng Qinglan, sa sobrang pagkabulol ay hindi siya nakaimik. Sa malamig na mukha, isang nagtatampo na mapula, na ikuyom ang isang pares ng mga kamao. Ikaw. Ano ako? Kung magsasalita ka na naman ng kalokohan, maniwala ka man o hindi, na knockout kita at inihagis sa ring. Mabangis na sabi ni Ye Fan. Galit na pinandilatan ni Feng Qinglan ang lalaki, ngunit natakot na talagang gawin iyon ng lalaki, kaya kailangan niyang bumalik sa ring. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan. Tiyak, mahirap makipag-usap kung hindi siya mawawala ng galit sa babaeng ito at dinidisiplina ng mabuti. Inalis ang kamahalan ng lalaking ito, at pinag-uusapan ang mayabang na babaeng ito, para siyang maliit na manugang na nagalit, at hindi binanggit ni Ye Fan kung gaano siya kasaya. Si Su Qingzhou ay talagang labis na nag-aalala, hindi ba ito si Feng Qinglan ay kapareho niya? Sa sinabi nito, ang panukala ng candlelight ay tila medyo magagawa. Umiling si Ye Fan, ano ang naisip niya, bilasan natin. Dasheng Imperial City, tahimik sa madaling araw. Ito ay matatagpuan sa Heavenly Prison ng Imperial Palace, sa isang mahabang madilim na koridor. Isang lalaking nakasuot ng costume ng prison officer ang mayabang na naglakad sa pinakamalalim na layer. Tumigil ka, sino? Ang dalawang gwardya sa ibaba ng Duo Tianrel na tumalikod, ay sumuko sa kapangyarihan ng Obsidian Legion, at kumilos bilang mga gatekeeper dito. Buksan ang iyong mga mata at tumingin, kinuha ng may balbas na opisyal ng bilangguan ang kanyang waist card, ako ang warden na si Wang Zhao. Ngumisi ang unang gwardya, paumanhin, Panginoon Wang, ang araw ng malaking ekspedisyon ay hindi tulad ng dati. Diyos! Ikaw, ang warden, ay hindi nakapakipakinabang. Ang mga bilanggo dito ay paulit-ulit na nagkasala mula sa nakaraang dinastiya. Upang makapasok, kailangan mong magkaroon ng sulat kamay mula sa kanyang kamahalan ang Xuanlong Emperor. Bumaba ang mukha ni Wang Zhao, kayong dalawang taksil. Iyon lang. Oras, maging tumatakbong aso ng Demon God Kingdom. Ang may apelyidong Wang. Ang taong nakakaalam ng kasalukuyang pangyayari ay isang gwapong lalaki. Kahit gaano kakawalang galang, tatawagan din namin ang isang tao para arestuhin ka rin. Malamig na sabi ng isa pang guard. Napabuntong hininga si Wang Zhao, kayong dalawa, bakit hindi ninyo gawin ito? May ibibigay ako sa inyo na mabuti, para maging accommodating kayo. Oh, tingnan natin, nakangiting sabi ng unang gwardya. Naglabas si Wang Zhao ng isang napakagandang maliit na kahon, binuksan ito sa harap ng dalawa, at isang kakaibang halimuyak ang napuno ng hangin. Hindi. How dare you? Natagpuan ito ng pangalawang gwardya na kakaiba, ngunit nang tumingala siya, nalaman niyang ang mga mata ni Wang Zhao ay naglalabas ng masama at kaakit-akit na liwanag. Kaagad, ang dalawang gwardya ay nagpakita ng isang masaya at nasisiyahang ngiti, at mahinang nahimete. Ang malaking balbas ay nagbago ng kanyang katawan, ang ilusyon ay itinaas, at siya ay naging isang meslan at maselang babae sa berdeng damit. Malamig niyang sinulyapan ng pangalawang gwardya, inilabas ang susi na ninakaw niya kaninang umaga, at pumasok sa bilangguan. Pagtingin ko, nakita ko ang isang lalaking puno ng dugo at gusot sa dingding na bato. Siya ay ipinako sa dingding gamit ang isang dosenang o higit pang espesyal na itim na bakal na mga kuko, na tumutusok sa kanyang mga paa, tiyan, at dibdib. Your Majesty. Huminga ng malalim ang babae at tinakpan ng isang kamay ang mapupulang labi, nabasa agad ang mga mata. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at nakitang malinaw ang babae, isang banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha, Zenzi. Bakit ka nandito? Nagmamadaling sumugod si Wu Yesenzi, tinitingnan ang itim na bakal na mga kuko na puno ng rune, medyo nabigla, nagbago ang imperial na lungsod, tumakas, namatay. Ang akademya ay tumigil na rin sa operasyon, at ang malaking bilang ng mga estudyante at beroong lumaban ay napatay lahat. Dahil ako ang angkan ng Shinkyo, hindi ako nagkaproblema. Ngunit narinig ko na ang kanyang kamahalan ay nakakulong dito, kaya't nais kong iligtas ang kanyang kamahalan at umalis. Kanyang kamahalan. Su Wang, ano ang ginawa nila sa iyo? Ano? Itong mga kuko. Ano ang dapat kong gawin? Ikaw babae. Masyado kang matapang. Ngayong wala na ang pamilyang Su, napakaraming Panginoon sa lungsod ang hindi na kayang alagaan ang kanilang sarili. Pumunta ka dito para sa akin at nagsakripisyo ng walang kabuluhan. Worth it ba? Ngumiti si Su Wang ng mapait. Sulit ito. Sinabi ni Wu Yezenzi na may luha sa kanyang mga mata, alam ni Zenzi na ang kasalukuyang Chinkyu clan ay hindi ang Chinkyu clan na minsang inutusan ng kanyang guro. Ang kaharian ng demonyo ay nahulog sa mga kamay ng mga taksil, at dinakip nila ang mga tao sa kaharian ng demonyo. Bilang isang kasangkapan, hindi ito para sa ikabubuti ng Demon God Kingdom. Matapos ang pagkawala ng mentor ni Zenzi, nakaligtas siya sa Holy Emperor Academy salamat sa kanyang kamahalan. Magkaaway man ang dalawang bansa, nilabanan ng kanyang kamahalan ang lahat ng opinyon at pinrotektahan si Mako. Ang kabaitan ng iyong kamahalan kay Zenzi ay kasing bigat ng bundok, kaya nagdurusa ang iyong kamahalan, at si Zenzi ay hindi maaaring umalis na lang. Tiningnan ni Su Wang ang batang babae na umiiyak, ngunit may determinadong mukha, at ngumiti.
Kung gayon ay susubukan ko rin ang aking makakaya. Karapat-dapat ako sa iyong puso. Pinunasan ni Wu Zhenzi ang kanyang mga luha at ngumiti, kamahalan, paano kita matutulungan? Ang pako na ito ay nabunot, maaari ka bang gumaling? Kailangan mong bunutin ito sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod, kung hindi, ito ay direktang magpapasabog sa mga paghihigpit dito, sabi ni Su Wang. Narinig ito ni Mako Wuya, kung gayon. Ano ang dapat kong gawin? Ngumiti si Su Wang at sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ako idol, naisip ko na ang utos, maaari mong sundin ang aking mga salita. Halika at hilahin. Kaagad, sa ilalim ng patnubay ni Su Wang, sinimulan ni Wu Zhenzi na maingat na bunutin ang pako. Gayunpaman, dahil hindi niya magagamit ang kanyang paglilinang, natakot siya na ang pako ay direktang magpapasabog sa pagbabawal, kaya't magagamit lamang ni Wu Zhenzi ang kanyang laman at dugo upang bunutin ito. Ang prosesong ito, naging duguan ng mga kamay ng dalaga at namutla ang mukha sa sakit. Tiningnan ni Su Wang ang masakit na mukha ng babae at hindi makayanang sabihin, paano kung gumaling ka muna? Hindi, alisin mo ang iyong kamahalan sa lalong madaling panahon. Okay, kamahalan, magpatuloy, sabi ni Wu Zhenzi. Tumigil si Su Wang sa pagsasalita ng walang kaparirikon, at hinayaan si Wu Zhenzi na mabilis na bunutin ang lahat ng mga kuko. Nang siya ay bumagsak sa lupa, si Su Wang ay nakaupo na naka-crossleg, at pagkatapos na ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagsimulang gumana, ang sugat ay gumaling silang lahat. Tahimik na naghintay si Mako Wuya, medyo nababalisa, kamahalan, bakit hindi tayo umalis kaagad, magiging mahirap kapag may dumating. Pumunta. Iminulat ni Su Wang ang kanyang mga mata, kumikinang sa ningning, nahuli ako ng ganito, at nawala ang mahusay na ekspedisyon, paano ako makakaalis ng ganoon kadali? Pwede bang? Gusto pa rin ng kamahalan na sumama sa Xuanlong Emperor na iyon. Nag-aalala si Wu Zhenzi. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Su Wang, napakamayabang ni Ye Xuanguang, ang pinakamalaking depekto ay hindi niya ako pinatay ng direkta, o inalis man lang ang aking cultivation. Ang dosenang mga kuko na ito, bagamat tinatakan niya ang aking lahat ng mga base ng paglilinang. Ngunit dahil din dito, mayroon akong pagkakataon na ganap na talikuran ang orihinal na cultivation base at maunawaan ang tahimik na tubig ng Mingyuan mula sa pinakadalisay na pananaw. Mula sa pananaw ng paglilinang, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo. Kabanata 2528 nakakabigla. Si Mako Wuya ay halatang hindi masyadong naiintindihan ang sinasabi ni Su Wang. Iniunat ni Su Wang ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Ye Zhenzi, na mula ang dalaga at ibinaba ang kanyang ulo. Salamat, Mako, aakitin ko ang atensyon ng lahat pagkatapos kong lumabas. Gumamit ka ng illusion technique para makawala. Masyadong delikado para sa iyo na manatili sa susunod na laban, matigas na sabi ni Su Wang. Ikinuyong ni Wu Zhenzi ang kanyang mga kamay at tinawag ang kanyang lakas ng loob, kamahalan, ganoon ba talaga kahalaga sa iyo ang bansa ng Great Expedition? Tumayo si Su Wang at bumantong hininga, ang bansa ng Great Expedition ay sa akin, hindi ito sa akin, at natural na hindi ko ito gaanong pinahahalagahan. Wala akong balak umupo sa trono ng matagal. Kung hindi dahil sa biglaang pag-atake ng kaharian ng demonyo, baka inayos ko na ang gobyerno at umalis sa Imperial City. Pero, ngayon, ang ginawa ng Xuanlong Emperor ay malinaw na pahirapan ang mga buhay na nilalang. Kung sa oras na ito, sarili ko lang ang inaalagaan ko at lalayo. Sa buhay na ito, paano ako magiging komportable? Si Wu Zhenzi ay tahimik, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Kulay. Okay, Mako, lumabas ka at gawin mo ang sinasabi ko. Oo, kamahalan. Malamig ang mukha ni Su Wang at naglakad siya patungo sa labas ng bilangguan. At habang unti-unti siyang humahakbang sa lupa, isang pangitain ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng imperial na lungsod. 9 na araw sa itaas, ang mga ulap ay nagsimulang gumawa ng puyo ng tubig. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagsimulang gamulong ng hindi mapakali, at ang kulog na liwanag ng asul, dilaw, at lila ay sumikat sa kalangitan. Sa huling bahagi ng gabi ng imperial na lungsod, nagsimulang pumutok ang kulog. Kahit na hindi mo alam ang libu-libo o 10,000 libong talampakan ng layo, mararamdaman mo pa rin ang nakakatakot na magulong pressure mula sa itaas ng kalangitan. Sa loob at labas ng imperial na lungsod, sa lahat ng direksyon, ang mga monghe ay tumayo sa himpapawid, tinitingnan ang unti-unting pagtitipon ng mga ulap sa kalangitan, ang ilan ay interesado, ang ilan ay nalilito, at ang ilan ay mukhang nagulat. Kawili-wili. May gustong tumawid sa Chaos God Punishment sa gabi. Ang kilusan ay hindi maliit, ang batas na ito ng kaguluhan ay dapat na hindi pangkaraniwang. Nasa palasyo, bakit hindi ka pumasok at tingnan mo? Hindi naglabas ng utos ang iyong kamahalan, at umalis ng walang pahintulot. Hindi maganda. May ilang Chaos Realm powerhouses na nakasuot ng Obsidian Legion shirt, nakikipag-usap sa intercom device na isinusuot nila. Kasabay nito, sa likod na hardin ng palasyo, mayroong isang malaking paliga na puno ng singaw ng tubig. Ilang babaeng may iba't ibang estilo at hitsura ang naliligo o nagpapahinga sa pool at sa dalampasigan.
Sa pool, may isang lalaki lang na may matipunong pangangatawan, na tahimik na nakasandal sa pole wall na gawa sa honghuang stone, nakapikit at nagpapahinga. Mula sa likuran, ang mga linya ng kalamnan ng lalaki ay parang mga ukit ng gintong ratio. Ang lakas ng pagsabog na nakapaloob sa bawat kalamnan ay maaaring direktang mabigla ang kaluluwa sa pamamagitan ng pangitain. Siya ay may maikling itim na buhok, isang mukha na kasing determinado ng isang kutsilyo, at ang kanyang mahusay na natukoy na mga tampok ng mukha, na bahagyang nagpapalabas ng isang ugali na hindi galit at mayabang, ngunit pinipigilan. Kung hindi mo ito papansinin ng mabuti, hindi mo mararamdaman kung gaano kahanga-hanga ang hininga ng lalaki, ngunit kung titingnan mo ng mabuti, hindi mo namamalayang manginig. Ang mga dilag sa tabi niya, bagamat napapaligiran nilang lahat ang lalaki, hindi sila nang ahas na lumapit ng walang autorisasyon. Napasulyap na lang siya sa kanya nang may paghanga at takot paminsan-minsan, nananabik ng pabor mula sa isang lalaki. Kung tungkol sa pangitain sa langit sa labas, wala ni isa sa mga babae dito ang masyadong nag-aalala. Sa labas ng bulwagan, huminto ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal, kulot na chestnut na buhok, at isang solong rim na bilog na salamin. Kamahalan ng Xuanlong Emperor, ginulo ko ang iyong pahinga. Magalang na yumuko ang lalaki sa screen. May pumasok sa Heavenly Prison at pinalaya si Su Wang. Pakiusap, kamahalan, linawin mo kung gusto mo siyang patayin ng direkta. Walang gumagalaw sa paligon. Sa oras na ito, dumating ang isa pang gwapong lalaki na nakasuot ng itim na baluti, na may gwapong hitsura, may hawak na napakarilag na mahabang espada at kumikislap na itim na buhok. Maharlik ang ama. Isang rookie na tatawid lang sa Chaos God's Punishment, ibigay mo sa anak niya, siguradong ipapaalam niya sa kanya ang katangahan niya. Sumimangot ang kulot na buhok na nakasuot ng itim na kapa, Prince Zishuan, bagamat ang suwang na ito ay malapit ng tumawid sa kapigatian, ngunit ang kanyang Chaos Divine Punishment, sa kasalukuyan, ay napakalakas, at tiyak na naiintindihan niya ang napakataas na antas ng Chaos Law. Bagamat ang prinsipe ay napakatalino, siya ay nasa ikatlong antas ng Chaos sa murang edad, ngunit hindi kinakailangan na labanan siya. Tito Dobrik, masyado kang mapagpakumbaba. Hindi nasisiyahang sinabi ni Ye Zishuan, ako ang sariling laman at dugo ng ama, at ang aking talento ay kinikilala ng ama. Sa aking Chaos Triple Layer, Heaven Level Sword Intent, hindi mo pa ba siya kayang harapin, isang monarko na nakaligtas sa kalamidad? Dobrik na duling at tumingin sa paligon. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong manalo. Isang magnetic voice na kasing flat ng isang tahimik na lawa ang lumabas. Nang marinig ito ni Ye Zishuan, puno ng pananabik ang kanyang mukha, at lumuhad siya sa isang tuhod, dapat turuan ng bata ng leksyon ng hari ng nasasakop na bansa, at hinding-hindi pababayaan ang ama. Pagkatapos magsalita, tumingin si Ye Zishuan kay Dobrik ng may pagmamalaki. Isang yumigtad, at agad na lumipad mula sa bulwagan patungo sa paligid ng bilangguan. Sa bathtub, muling lumabas ang boses ni Ye Xuanguang. Dobrik, huwag mong sirain ang palasyong ito. Tulad ng utos, kamahalan. Agad na nawala ang figure ni Dobrik, at pagkatapos ay ini-teleport siya sa labas ng bilangguan. Sa sandaling ito, nasuspine na si Suwang sa ere, na may tingtay na ekspresyon sa kanyang mukha, tumangala siya sa magulong kalangitan. Hawak ni Ye Zishuan ang isang mahabang espada habang ang dalawang kamay ay nasa harap niya, at ngumisi ng masama, ang apelyido ko ay Su, ako ang ika-27 prinsipe ng Obsidian Empire, Ye Zishuan. Inutusan ako, na pumunta dito upang patayin ka, ngunit makatitiyak ka, maghihintay ang prinsipeng ito. Pagkatapos mong makaligtas sa kapahamakan, kukunin ko ulit ang buhay mo. Hindi nagsalita si Su Wang, napansin niya na may mga tao mula sa Obsidian Legion sa paligid, ngunit ang parusa ng Chaos God ay nalalapit, at walang sinuman ang darating upang istorbohin ang pakikipagsapalaran ng walang pahintulot. Sa sandaling ito, bumababa mula sa langit ang isang umaalon na sinag ng kulog. Nakita na ni Su Wang si Ye Fan na tumatawid sa kapahamakan gamit ang sarili niyang mga mata noon. Ang kalamidad sa kulog sa pagkakataong ito ay halatang mas maliit kaysa kay Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring tiyak na agwat sa pagitan ng mga batas ng kaguluhan ng dalawang tao. Ngunit kahit na ganoon, si Su Wang ay hindi nang ahas na maging masyadong malaki, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa asol at puting liwanag, at isang magulong kapangyarihan ng tubig ng Mingyuan, na umaagos na parang tubig. Isang araw na malamig. Ang hindi mabilang na mga kristal ng yelo ay agad na nabuo sa hangin, at pagkatapos ay naging mahiwagang icicle na tumataas sa kalangitan. Ang lahat ng enerhiya sa katawan ni Su Wang ay nagsimulang magyelo, at kahit na ang Chaos God Punishment ay bumagsak sa isang tiyak na distansya, si Lei Ting ay talagang stagnant. Sunod-sunod na kulog at kidlat, kakaibang naging mabagal na arco, at dahan-daang bumangga kay Zuanbing. Ang kapangyarihan ng Chaos Divine Thunder, na nawalan ng marahas na epekto, ay hamina ng gusto, at ang mga layer ng misteryosong yelo ay nagkalat sa mga kulog na ito, at kung ano talaga ang nahulog kay Su Wang ay napakaliit. Medyo may kakayahan pa rin ito, at posibleng maipasa ang parusa ng hindi umaasa sa Magic Crystal Mine Props, natatawang biro ni Ye Zishuan. Naglabas si Dobrik ng mahabang tauhan ng amethyst at some andal sa lupa. Isang malaking dark golden magic circle ang direktang bumalot sa buong hanay ng Chaos God Punishment.
Gaano man ang pag-atake ng Chaos Divine Thunder sa mga gusali sa bilog na ito, wala itong masyadong mapanirang kapangyarihan. Kung hindi dahil sa pamimilit nitong Chaos God's Punishment, mapapaisip ang mga tao kung ito ba ay Chaos God's Punishment. Kung tutusin, nakakaloka pa rin hanggang ngayon ang Super Tianqing na nilikha ng God Punishment sa labas ng lungsod. Kabanata 2529 sa buong kawalan. Ang Chaos God Punishment ay agresibo, ngunit tumatagal lamang ito ng 12 segundo. Nang mawala ang usok at alikabok, maraming gusali ang nasira pa rin sa iba't ibang antas sa saklaw ng parusa ng Diyos. Sa oras na ito, muling binago ni Dobrik ang Magic Circle. Kaagad, ang lahat ng nasirang gusali ay naayos sa pamamagitan ng rewinding time. Ang mga piraso ng bato, materyales, ay bumalik sa kanilang orihinal na posisyon, at ang palasyo ay tila hindi nasira. Dahan-daang bumaba si Su Wang, tinitingnan ang mahiwagang eksena sa paligid niya, at tumingin kay Dobrik ng may pagtataka. Kamahalan, napakalakas na mahika. Ang dalawang napakalaking mahika ng salamangkero ay mahinahong tiniis ang lahat ng kapangyarihan ng parusa ng Chaos God, at puwersahang inayos ang nasirang palasyo. Ang simpleng pagkawasak ay madali para sa maraming salamangkero, ngunit ang kahirapan ay nakasalalay sa pagtatanggol at pagbawi. Ito ang mas malalim na magic. Walang ekspresyon si Dobrik at tila nandidiri na kausapin si Su Wang. Ngumisi si Ye Zixuan, Uncle Dobrik, isa siya sa 3 Phantom Gods, paano ito maiisip ng isang maliit na karakter na tulad mo? Dahil nalampasan mo na ang parusa ng Diyos at pumasok ka sa kaharian ng kaguluhan, gagawin din ito ng prinsipe. Bahagyang tumingin sa kanya si Su Wang, anak ka ni Ye Xuanguang. Eksakto. Kung gayon ikaw at ang iyong ama ay napakalayo. Nakaramdam ng hinamak si Ye Zixuan, at natawa sa galit, ang prinsipe ng isang nasakop na bansa. Karapat-dapat ka ring suriin ang prinsipe na ito. Kahit na malayo siya sa kanyang ama, ang pagpugot sa iyo ay higit pa sa sapat. Ang espada ay nakabuka, at sa espada, higit sa 12 nakasisilaw na gintong hiyas ang kumikinang sa sunod-sunod na kinang. Ang mahabang espada na tila dalisay at napakarilag sa una ay naging isang gintong liwanag, at nagsimulang mabilis na tumaas ang enerhiya ng espada. Nang makakita ng kaunti sa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay mabilis na tumangay kay Su Wang, isang espada ang ibinayo ng patag, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagsimulang pumiglas ng napakabilis. Yuan Po Slash. Ang isang gininto ang talam ng kalahating buwan ng magulong sword intent ay mabilis na nagkompres ng malaking halaga ng enerhiya sa isang napaka-hindi matatag at irritable na estado. Nang papalapit kay Su Wang, ang sword intent light blade na ito ay sumabog ng marahas na may boom. Sumandal si Su Wang, nang makitang malapit na siyang lamunin ng layunin ng espada na ito, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig at malamig na liwanag, at ang lamig ng isang araw ay naging aktibo. Parang walang lamig sa paligid niya, pero mabilis na bumababa ang temperatura. Ang layunin ng espada na sumabog ay tila nagsimula sa mabagal na paggalaw sa hangin, tulad ng isang magandang gintong bulaklak, na mumulaklak ng maluwag. Kinuha ni Su Wang ang oras na ito para mahinahong iwasan ang saklaw ng pag-atake. Nakita ni Ye Zixuan na ang kanyang layunin sa espada ay naging isang magarbong palamuti, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Paano iyon posible? Maaaring hadlangan ng kaguluhan ang first level ko sa third level sword intent ko. Bahagyang sinabi ni Su Wang, ang iyong sword intent realm, kumpara sa dati kong kaibigan, ay napakalayo. Stop talking big. Next this prince will not give you another chance. Galit na galit si Ye Zixuan at muling sumugod, galit na iwinagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay, agad na ikanaway ang 12 ng sword lights, at ang magulong sword intent sa paligid niya ay nagdulot ng nakakabaliw na pagsabog. Gayunpaman, sa sandaling ang mga layunin ng espada na ito ay lumapit kay Su Wang, lahat sila ay nagsimulang tumahimik, at hindi sila makalusot sa defensive field ng one-day cold. Damn! Anong tinatago mo palagi? Lumaban ka kung may kakayahan ka. Umungol si Ye Zixuan, gustong patayin ng hindi kilalang emperador, na ito at ipakita ito sa harap ng kanyang ama. Pero habang lumalaban siya ngayon, mas lalo siyang nawawalan ng gana. Kung hindi mo kayang talunin ang Chaos First Layer, hindi ka ba magiging katatawanan? Prinsipe Zixuan, mag-ingat sa likod. Biglang paalala ni Dobrik na nakakunot ang noo. Nakaramdam si Ye Zixuan ng panginginig sa kanyang likod, na pagtanto lamang na may mali. Paano kaya? Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi niya namalayan na nawala na si Su Wang sa kanyang mga mata at umikot sa kanyang likuran. Ngunit huli na, hinampos ni Su Wang gamit ang isang kamay. Nakuha ni Minghai ang tubig. Sa isang iglap, isang marahas na malamig na agos ang direktang lumamon kay Ye Zixuan, at ang buong katawan ay nasangkot dito, na parang nahuli sa tsunami, at mahirap itong gumalaw. Sa plaza sa labas ng bilangguan, isang iceberg ang gamulong sa galit, at si Ye Zixuan ay direktang nagyelo sa iceberg na ito. Nakakatuwa talaga na ang kamalayan ni Prinsipe Zixuan ay pinabagal ng batas ng kaguluhan, na pabuntong hininga si Dobrik. Lumingon si Su Wang, dahil nalaman ng kamahalan kanina, bakit hindi mo ito pinigilan? Ang iyong kamahalan ay handang pabayaan ang prinsipe na pumunta sa labanan.
Ito ay hindi komportable para sa akin na makialam ng labis, mahinang sabi ni Dobrik. Sa sandaling ito, si Ye Zixuan sa iceberg, sa Dagandong, ay puwersahang pinasabog ang yelo na may layuning espada. Sa kanyang pagsabog, marami rin siyang kalmo na dugong sugat sa katawan. Naglakas loob kang gamitin ang mapanlinlang na panlilinlang na ito para palihim na atakehin ang prinsipe na ito. Ako ngayon. Tulad ng gusto ni Ye Zixuan na gumawa ng isa pang hakbang, siya ay nanginginig ng husto, at ang buong tao ay tila nanigas. Ama, maharlikang ama. Matigas niyang ibinaling ang kanyang ulo, at laking gulat niya nang makitang si Ye Xuanguang, na simpleng nakasuot ng gininto ang bathrobe, na nakabukas ang kanyang kwelyo, nagpapakita ng kanyang mar-angle na parang bakal na kalamnan, ay nakatayo na sa kanyang tabi. Si Suwang ay tensyonado rin sa lahat. Hindi niya nakitang dumating si Ye Xuanguang kanina, paano siya biglang sumulpot. Walang pagbabago sa enerhiya, maaaring ito ay. Depende ang lahat sa katawan upang kumilos. Magalang na tumanggaw si Dobrik, kamahalan. Ang mga mata ni Ye Xuanguang ay walang pakialam, bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo, tumingin sa kanyang anak, at sinabi sa magulong tono, natalo ka. Pare, hindi pa ako natatalo. Basta. Nang makakita ng cyan flame, bigla niyang binalot ang buong katawan niya. Gitling. Nabaluktot ang mukha ni Ye Zixuan, at pagkatapos ng maikling sigaw ng walang katulad na hiyaw, sa loob ng isang segundo, ang kanyang buong katawan at kaluluwa ay sumangga. Sumipsip si Suwang ng malamig na hangin. Ni hindi niya nakita kung paano kumilos si Ye Xuanguang. Ang lakas ng apoy na ito, kahit na daan-daang metro ang layo, ay nakaramdam siya ng pagka-suffocate. Naisip ko na natanto ko ang batas ng kaguluhan sa lamig ng isang araw, at dapat akong magkaroon ng kapangyarihang lumaban sa pamamagitan ng parusa ng kaguluhan. Ngunit sa sandaling ito, lubos na napagtanto ni Suwang na mayroon siyang ilusyon na ito noon dahil sa yugtong ng banal na espiritu, hindi niya talaga maintindihan ang lakas ni Ye Xuanguang. Nang marating niya ang Chaos Realm, mas malinaw niyang napagtanto na hindi ito isang paligsahan. Kahit na nakita niya si Ye Fan na nakikipaglaban sa Heavenly Star God General, hindi niya hinayaan ang kanyang takot na umabot sa antas na ito. Ang lalaking ito. Anong klaseng halimaw siya? Ang mas lalong hindi ka panipaniwala kay Suwang ay. Pinatay niya talaga si Ye Zixuan. Siya, di ba anak mo siya? Hindi mapigilan ni Suwang na bangulong. Kaya ano, ang aking mga anak, sa loob ng daan-daang libong taon, ay nasa buong magulong kawalan. Kaya kung manganak hanggat gusto ko. Ang ganitong uri ng basura ay hindi kwalipikadong manatili sa tabi ko, walang ekspresyong sinabi ni Ye Xuanguang. Nilunok ni Suwang ang kanyang lalamunan, naramdaman na pabilis ng pabilis ang kanyang paghinga. Biglaan. Sa isang kisap mata, hindi nag-react si Suwang, nasalunan ng kamay ang kanyang lalamunan. Itinaas ni Ye Xuanguang si Suwang sa ere, na parang tumitingin sa isang laruan, at pinag-isipan ito ng mabuti. Kabanata 2530 Pag-inom. Naninigas sandali ang katawan ni Suwang, at naramdaman niyang nahihirapan itong huminga, kaya kinailangan niyang pilit na kagatin ang kanyang mga labi para umangat ang kanyang espiritu. Isang malabong asul na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata, at ang mga particle ng enerhiya sa paligid ay biglang tila tumigil sa paggalaw. Sa ganoong kalayuan, kahit na si Ye Xuanguang ito, imposibleng maiwasan ito ng perpekto. Gayunpaman, sa susunod na segundo, agad na naramdaman ni Suwang ang isang pagsabog ng hindi maisip, maging ang kawalan ng pag-asa. Si Ye Xuanguang ay ganap na hindi naapektuhan ng lamig ng araw, ang kanyang ekspresyon ay napakalma, na parabang ang sobrang lamig na dala ng batas ng kaguluhan, isang simoy lang. Tapos na. Mahinang tanong ni Ye Xuanguang. Pinigilan ni Suwang ang kanyang paghinga, hindi maipaliwanag ang pagkabigla sa kanyang puso. Ang batas ng kaguluhan na kasalukuyang ginagamit niya ay sapat na upang ang mga magsasaka ng parehong kaharian ay tumitigil sa direktang pag-iisip. Isa na itong malamig na pakiramdam na mas nakakatakot kaysa sa mababang temperatura, ngunit para kay Ye Xuanguang, ito ay talagang walang silbi. Nagmula ito sa bloodline ng Xuanming, at may kaunting pagkakaiba, ngunit pagkatapos ng lahat, ito pa rin ang landas ng pamilya Xuanming. Tila medyo nang hihinayang, bahagyang hinagis ni Ye Xuanguang ang kanyang braso at direktang hinagis si Suwang. Sa isang paghagis, si Suwang ay itinapon sa ere ng higit sa 100 metro. Pilit na kinokontrol ni Suwang ang kanyang katawan at pansamantalang outres nang bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Katawan, biglang hindi makagalaw. Dilat ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang buong katawan, at nakita niyang nilalamig siya sa buong katawan. Dagandong. Ang mga layer ng malalim na asul na yelo, kung saan si Suwang ang sentro, mabilis na kumalat. Nang si Suwang ay naging isang popsicle at nahulog ng 12 ng metro, si Zuanbing ay naging isang icicle na higit sa 100 metro ang taas. Ang buong katawan ni Suwang ay nagyelo sa icicle, at pinananatili pa rin niya ang isang nakakatakot na hitsura, tulad ng isang iskultura na nakadisplay pagkatapos ma-freeze. Ito ang kapangyarihan ng misteryosong yelo ng bloodline ng ating dragon, mararamdaman mo ito. Hindi ito sinulyapan ni Ye Zuan Kalbo, at dahan-daang naglakad pabalik sa palasyo. Si Suwang, na na-freeze sa icicle sa likod, ay gumagalaw pa rin ang kanyang mga mata, ngunit naramdaman niya na ang kanyang katawan at kaluluwa ay nagyelo, at hindi siya makatakas.
Ang isang cultivator na gumamit ng batas ng kaguluhan na may katangiang yelo ay talagang kontrolado ng yelo. Inangkin ni Ye Xuanguang na siya ang pamilyang Shenlong, ngunit hindi niya narinig na ang pamilyang Shenlong ay may mataas na talento sa yelo, at kahit na ang 5 clawed Golden Dragon bloodline ay kontrolado lamang ng apoy, kulog, at hangin. Sandali lang. Maaaring ito ay Xinglong. Nanginginig ang nanginginig na katawan ni Su Wang mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kasabay nito, si Dubrick, isa sa 3 Phantom God, ay sumunod kay Ye Xuanguang at dahan-daang naglakad pabalik sa kwarto sa likod na hardin. Pinapanatili ng iyong kamahalan ang suwang na iyon, ngunit gusto siyang kunin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mukhang napakataas ng talento ng aking mga nasasakupan. Kung magtatagal ito, magiging captain level player siya, sabi ni Dubrick. Malayo pa siya sa kapitan. Iningatan ko siya, parang pain lang. Dahil may mga tao pa rin sa bilangguan upang iligtas siya, dapat itong ilagay sa harap ng mga mata ng lahat, at maraming tao ang pumupunta upang iligtas siya. Ang iyong kamahalan ay matalino. Ang pag-iingat sa kanya ay magbibigay daan sa mas maraming monghe mula sa sibilisasyong ito na lumahok sa kumperensya ng katapusan ng mundo. Paano ang Demon God Kingdom? Na-verify na ang balita, patay na si Wu Yanbo. Patayin siya. Oo, ito ang pinakatanyag na eskrimador na antas ng emperador sa sibilisasyong ito, ang Diyos ng Espada na si Ye Fan. Oo. Nakahiga si Xuanguang sa sopa, at agad na umakyat ang 2 babae, ang isa ay naghahain ng tsaa at ang isa naman ay nagmaingat na nagmamasahe. Kumusta ang pinsala sa kaliwang arka? Tanong ni Ye Xuanguang, ngunit wala siyang pakialam sa pagkamatay ni Wu Yanbo. Sumagot si Dubrick, pagkatapos ng inspeksyon ng inhenyero, aabutin ng halos kalahating buwan bago maaayos. Magpadala ka ng isang tao na magbabantay sa arka, at pagkatapos itong ayusin, dumiretso sa gilid na ito upang magkita. Ang koleksyon ng mahiwagang kristal na ore at ang pagtatayo ng bagong arka ay ang mga pangunahing prioridad sa kasalukuyan, at hindi dapat maantala, sabi ni Ye Xuanguang na nakapikit. Oo, nag-alinlangan si Dubrick, at muling sinabi, kamahalan, ang Diyos ng Espada na iyon ay anak ng Duke ng Zhenbei ng Dasheng. Ngayon ay iniimbestigahan na kung ang pamilya ng Duke ng Zhenbei ay matatagpuan. Binuksan ni Ye Xuanguang ang kanyang mga mata. Buksan mo ang iyong mga mata, ang iyong mga mata ay parang kuryente. Agad na lumuhad si Dubrick na kinakabahan, masyado namang nagsasalita ang subordinate na ito. Ngunit ang subordinate na ito ay talagang walang intensyon na questionin ang lakas ng kanyang kamahalan, gusto lang niyang ibahagi ang kanyang mga alalahanin para sa kanyang kamahalan. Dubrick, gaano mo na ako katagal sinusundan? 137,261. Sa nakalipas na 130,000 taon, iniisip mo ba ako bilang isang emperador na nais lamang masiyahan ang kanyang sariling kasakiman at pagnanais? Mukhang nagsisisi si Ke, at sinabing may pagpipitagan sa kanyang mga mata, ang ginawa ng iyong kamahalan ay bumuo ng isang mundo na tunay na makapagbibigay daan sa eroplano ng Teiso na mabuhay at mabuhay magpakailanman. Walang sinumang individual ang pinupuntirya ng kanyang kamahalan, at hindi siya nag-abala na gumamit ng mga panlilinlang upang pilitin ito. Yung iba sumusuko na. Maluwag na sinabi ni Ye Xuanguang, kung mauunawaan ng Diyos ng Espada ang ginawa ko, natural siyang magpapasakop sa akin. Kung hindi niya maintindihan, di bale, hindi ko naman pinipilit. Siya at ako ay ipinanganak sa mga dragon. Ang pamilya ay nasa parehong linya. Ang malakas ng pamilya Shenlong ay iginagalang. Kung sasalakayin ko ang kanyang mga kamag-anak, ano ang pagkakaiba nila sa mga taong pinatay ko? Bukod dito, ang mga mananalo sa pamamagitan ng paglalaro ay maaaring manalo ng ilang sandali, ngunit hindi sila mananalo sa huli. Ako ay lubos na naniniwala na ang aking tinahak ay ang pinakatamang landas. Hanggat ako ay matuwid, ang daan ng langit ay tiyak na tutulong sa akin. Para sa daan-daan. Sa libu-libong taon, hindi ako kailanman nag-alinlangan sa aking pinili, at hindi ko kailanman natinag ang aking paniniwala. Laging may mga taong handang sumunod sa akin. Ang kanyang Diyos ng Espada, kung nais niyang hadlangan siya, maaari siyang magsalita sa kanyang lakas, at makita kung sino ang nakatayo sa ilalim ng huling langit. Ang kamahalan ay ambisyoso, malawak ang pag-iisip, at hinahangaan ng iyong mga nasasakupan. Mataimtim na sabi ni Dubrick. Ikanaway ni Ye Xuanguang ang kanyang kamay, umalis tayo. Nagbigay ng malalim na saludo si Dubrick at tahimik na nagretiro. Ang teritoryo ng Great Expedition, isang maliit na liblib na bayan. Ang kagubatan ng kawayan ay malalim, at ang hangin ay malalim sa hangin. May amoy ng alak. Sige. Itong huling garapon ay handa na. Sa bodega ng isang kubo na kawayan, lumabas ang isang lalaking marumi ang mukha at kulay abo ang katawan. Inilagay niya ang garapon ng alak sa kanyang kamay sa lupa, tiningnan ang 7 malinis na garapon sa kanyang harapan, at kontentong ngumiti. Pagtingin niya, nakita niya sa labas ng bahay, ang isang maliit na babae na nakapula, at isa pang matandang lalaki na kulay abo, na sumasalok ng alak mula sa isang garapon ng alak. Akyun, hindi ba pwedeng ilagay mo na lang lahat ng alak sa storage bag, kailangan mong punuin lahat. Anong ginagawa mo dito sa wine gourd?
Haha, Miss Xiaoru, ang Jasper Purple na kawayan na ito ay dapat ilagay sa isang lang na gawa sa Azure Jade na nakolekta sa sinaunang dagat na ito. Tanging ang astringency sa alak ang maaaring ganap na maalis, at mayroong 77-49 na uri ng mga aroma sa loob nito. Kung wala ang prosesong ito, hindi ito iinom ng master, paliwanag ni Ye Kyun. Ang mabahong Yewuya, isang napakalakas na magic rune, ay ginagamit upang gawin itong lang alak. Nagpout si Xiaoruo, sandali. Pagkatapos kong matapos ito, kailangan kong uminom ng 2 higop, at ang sakit ng mga kamay ko. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.